mga master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 771 hanggang 780. Kabanata 771, ang ulila ng hilagang dagat. Ang puso ni Julius Reed ay medyo hindi mapakali. Bago ang kanyang pagkawala ng memorya, siya ay isang walang emosyon na makina. Nabuhay sa loob ng 10,000 taon, nakita niya ang pabago-bago ng kalikasan ng tao at natikman ang lahat ng iniaalok ng mortal world. Matagal na niyang nakalimutan kung ano ang mga emosyon. Noon, ang gusto niya kay Isabella Worm ay dahil ang lahat sa 10,000 Mountain Alliance ay nambobola siya ng walang katiting na sinseridad. Tanging si Isabella Worm paminsan-minsan ay nagpapakita ng kanyang init ng ulo at kusang kumilos. Ang kanyang kapritseso ang nagparamdam kay Julius Reed na ang DeMarco Mount ay mayroon pa ring dampi ng init ng tao. Siya ay hindi kapani-pani walang mapagparaya sa personal na lingkod na ito na sumuwi sa kanya sa maraming pagkakataon. Kahit kailan, kahit na nawala ang Divine Dragon Tripod, hindi niya sinisi si Isabella Worm. Lillian Thompson, nang magrebelde ang 10,000 Mountain Alliance, alam mo ba ang tungkol dito? Pinakalma ni Julius Reed ang kanyang puso at nagtanong ng malakas. Ito ang bagay na pinakamahalaga niya. Hindi ko alam. Umiling si Lillian Thompson, muling nagpatibay ng isang magalang na kilos. Matagal na akong nakatalaga sa DeMarco Mount at ganap na hindi alam kung ano ang nangyayari. Nang sumiklab ang kaguluhan ay napagtanto namin na may mali. Gayunpaman, may isang bagay na dapat kong iulat sa iyo. Magsalita ka. Tumayo si Julius Reed at nagsimulang maglakad pabalik-balik sa silid. Hindi niya masabi kung totoo o mali ang mga sinabi ni Lillian Thompson, ngunit kailangan niyang makinig. Kailangan niyang magtanong. Tumakas si Isabella Worm sa DeMarco Mount nang walang pahintulot bago nangyari ang iyong insidente. Isa pa, kalahating taon na ang nakalipas, malapit na siyang makipag-ugnayan sa mga nagtaksil sa iyo. Masyadong seryoso ang ekspresyon ni Lillian Thompson, at medyo mababa ang kanyang tono. Bumaba ako mula sa bundok dahil gusto kong imbestigahan ang bagay na ito. Kung talagang may kinalaman ito sa kanya, ibibigay ko ang aking buhay kung kinakailangan para patayin siya. Katahimikan. Ang silid ay ganap na tahimik. Alam ni Julius Reed ang tungkol sa mga bagay na ito. Itinugma nila ang mga natuklasan ng pagsisiyasat ni Cole Nelson. Lillian Thompson, hindi siya nagsinungaling. Ngunit hindi ito nagpatunay na si Isabella Worm ang nagtaksil sa kanya. Hindi naniwala si Julius Reed sa sinabi ng iba, kinuha lang niya ito bilang reference. Ang Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance ay may sariling paghuhusga. Pero ikaw, bumaba ka pa rin sa bundok. Umupo ulit si Julius Reed sa sopa na may mahinang ngiti. Alam mo ba ang dahilan kung bakit umalis ang dalawa sa bundok? Ikinaway niya ang kanyang kamay, mas kalmado ang kanyang kalooban. Huwag mong sabihin sa akin na pareho sila ng ideya sa iyo, parehong determinadong hanapin si Isabella Worm at maghayganti para sa akin. Lahat ng 4 na personal na tagapaglingkod ay malayo sa DeMarco Mount. Ngayon na si Lillian Thompson lang ang nagpapakita, ang 3 pang. Nakaramdam ng pagkalito si Julius Reed. Akala niya noon ay isang simpleng pag-aalsa. Isang pag-aalsa laban sa kanyang pamumuno. Kung maibabalik lang niya ang kanyang kapangyarihan at mapatay ang mga taksil, maaari niyang mabawi ang kontrol sa 10,000 Mountain Alliance. Ngunit ngayon, tila mga panloob na isyo ang pinakamahalaga. Grace River. Habang nagsasalita si Lillian Thompson, tumangala siya kay Julius Reed. Panginoon ko, may puppet si Grace River sa kabisera. I think alam mo na. Magsalita ka. Napaigting muli si Julius Reed. Pumangalawa ang Grace River. Sa 4 na personal na tagapaglingkod, siya ang pinakamaganda. Ang tawagin siyang isang nation-toppling beauty ay hindi pagmamalabas. Higit na kritikal, pinangasiwaan ni Grace River ang lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan ni Julius Reed, kabilang ang tsaang ininom niya at ang pagkain na kanyang kinain, lahat ay personal na pinangangasiwaan ng Grace River.
N Omicron S0. Siya ang namamahala sa internal affairs. Logically speaking, bukod kay Isabella Warm, ang Grace River ang pinakamalamang na lason si Julius Reed. Bukod dito, bilang mga personal na tagapaglingkod, alam na alam nila ang mga kakayahan ni Julius Reed. Ang mga ordinaryong lason ay hindi kailanman makakapinsala sa Panginoon. Ivan Reed. Itinaas ni Lillian Thompson ang kanyang ulo, ang kanyang ekspresyon ay matatag, mula nang umalis kami sa bundok, kumilos kami ng hiwalay. Ang pangunahing focus ng investigasyon ay natural kay Isabella Warm. Gayunpaman, sa kabisera, hindi sinasadyang napunta ako sa Grace River. Si Ivan Reed ang kanyang papay. Ivan Reed. Hindi manatiling nakaupo si Julius Reed, tumayo siya at naglakad pabalik-balik sa kwarto. Sa Gonzales City, alam na niya na may humihila sa mga string ni Ivan Reed mula sa likod ng mga eksena. Pero hindi niya inaasahan na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Grace River. Sigurado ka ba? Itinuro niya si Lillian Thompson, if you dare lie. Markang paywa. Hindi ako manggauhas. Itinaas ni Lillian Thompson ang kanyang ulo, ang kanyang titig na matatag, ang aking buhay ay ibinigay ng kanyang kabanalan. Kahit na ipagkanulo ni Lillian Thompson ang kanyang sarili, hindi siya mangangahas na ipagkanulo ka. Itinatag ko ang Armand Levi's Group na may layuning gumamit ng malawak na network para imbestigahan ang kinaroroonan ni Isabella Warm. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makakaharap ko si Grace River sa kabisera. Nakita mo na siya. Tumangala si Julius Reed, nakatingin sa kisame. Hindi, ngunit hindi maaaring magkamali. Pagpapatuloy ni Lillian Thompson, pareho nating alam ang pagkakaroon ng isa't isa at sinisiyasat ang kinaroroonan ni Isabella Warm. Ilang araw na ang nakalipas, nang umalis si Grace River sa kabisera sa pamamagitan ng rutang dagat, pinaghihinalaan ko na maaaring natuklasan niya ang landas ni Isabella Warm. Mula noong araw na nawala si Grace River, inaayos na niya ang mga tao na mag-imbestiga. Ngunit walang kabuluhan. Si Ivan Reed ay binantayan ng husto, at ang kanyang mga tao ay walang paraan upang makapasok sa mga depensa. Mabuti. Napakahusay. Medyo nabalisa si Julius Reed, kung talagang inosente ka, ililigtas kita sa kamatayan. Ikaw, Lillian Thompson, ay mananatiling aking personal na kasambahay, na tinatamasa ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan. Habang sinasabi niya ito, parang may naalala siya. Ang taong iyon mula sa Gonzales City. Baka si Eli Ezerpine. Nauna si Eli Ezerpine at naging personal na kasambahay ni Julius Reed ang pinakamatagal. Sa apat, hawak niya ang pinakadakilang kapangyarihan. Ang sinumang bumibisita sa DeMarco Mount ay kailangang dumaan sa Eli Ezerpine. Ang pinakamahalagang punto. Ang Wolf Cavalry ay maaaring pakilyusan lamang ni Eli Ezerpine. Kahit na wala siyang awtoridad. Ngunit sa bundok ng DeMarco, kinakatawan ni Eli Ezerpine ang kanyang kabanalan. Siya ang anino ng kanyang kabanalan. Gonzales City. Wala akong alam dyan. Napasimangot si Lillian Thompson, pinananatili ang kanyang nakaluhod na posisyon, alam kong nasa kabisera ang Grace River, ngunit bago ako umalis, ang eldest sister ay palaging nasa DeMarco Mount. Ang ideya niya ay bumaba ako ng bundok. Sa apat na katulong, hindi maikakailang si Eli Ezerpine ang panganay na kapatid. Mapagmahal sa kalikasan, mahinhin ang ugali. Bagamat siya ay kapareho ng edad sa iba, siya ay lubos na binubuo sa kanyang mga aksyon. Napakaganda ng relasyon niya sa tatlo pa. Pinapaalis ka ni Eli Ezerpine sa bundok. Hindi ba niya alam na ang pag-alis sa bundok ng walang pahintulot ay 100 patungo sa tiyak na kamatayan? Matigas na tanong ni Julius Reed. Kung hindi ako umalis sa bundok, at kung may nangyaring totoong kapas-palad sa iyo, pareho lang tayong patay, sagot ni Lillian Thompson, na nakatingin ng diretso kay Julius Reed. Ang paghahari ng isang monarko ay nagdadala ng mga bagong mukha sa kanyang hukuman. Kung magre-reshuffle ang 10,000 Mountain Alliance, may pag-asa kaya silang mabuhay? Isang huling tanong. Naglakad si Julius Reed sa pintuan at walang pakialam na sinabi, kailan mo nalaman na hindi ako patay? Pagkatapos mong malaman, bakit patuloy kang nagtago at nagkukulitan? Kung hindi siya nagtaksil sa kanya, bakit palihim na kumilos? Kahit ngayon sa pulong na ito, bakit ang pag-iwas?
Ang mga batas ng 10,000 Mountain Alliance ay nagdidikta na ang pag-alis sa DeMarco Mount ng walang pahintulot ay haantong sa tiyak na kamatayan. Dama po ang ulo ni Lillian Thompson sa lupa, nalaman ko lang ang iyong kaligtasan nang umilo ang Silang Dragon platform. Tiyak na natutunan ito ni Grace River sa parehong oras tulad ng ginawa ko. Isa pa, may mga chismis na nawalan ka ng memorya. Seryoso siyang nagsalita, hindi ako sigurado kung makikilala mo ako. Sa hilagang kanlurang kalsada, nagpadala ako ng mga tao upang subukan, tiyak dahil sa kadahilanang ito. Alam mo bang nawalan ako ng memorya? Biglang lumingon si Julius Reed. Oo naman. Itinaas ni Lillian Thompson ang kanyang ulo, hindi lang ako, alam din ni Grace River. Sa anong batayan? Bakit mo iniisip na nawala ang alaala ko? Yumuko si Julius Reed, matalim ang kanyang tingin. Ang malapit na kaibigan ni Keller Radcliffe na si Anna Harris ay isang ulila mula sa the North Sea. Noong napatay si Ian Jordan sa labanan, at pinawi mo ang the North Sea sa panahon ng iyong paghihiganti, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagpapadala sa Thunder Peak Hall. Pagkatapos, nawala siya sa Mortal World. Inilagay ni Lillian Thompson ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, magalang na sumagot, gayunpaman, inilagay siya ng aking katalinuhan sa iyong tabi. Sa pagkamatay ni Ian Jordan, nangako kang hindi mag-iiwan ng kahit isang bloodline ng Royal Court ng the North Sea na buhay. Ngunit sa harap mo ang prinsesa ng the North Sea, nanatili kang walang pakialam at pumanig ka pa sa kanya. Mayroon bang mas mahusay na paliwanag? WHO. Mariin na ikinuyom ni Julius Reed ang kanyang mga kamao. Muling pumasok sa kanyang utak ang mga fragment ng memorya. Napasando si Julius Reed sa dingding, hawak ang ulo. Unti-unting lumilinaw ang mga eksena mula sa the North Sea noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 972 ang paghihimagsik sa North Sea ay ang pinakamalaking kaguluhan na hinarap ng 10,000 Mountain Alliance sa mga dekada, bukod sa rebelyon 4 na taon na ang nakararaan. Ang labanang ito ay direktang humantong sa pagkamatay ni Ian Jordan, at ang malapit na pagkalipol ng iba't ibang kaalyado sa North Sea. Kasabay nito, inilatag din nito ang batayan para sa napakalaking nakatagong mga panganib mula sa kaguluhan 4 na taon na ang nakalilipas. Sa oath-taking assembly sa DeMarco Mount, idineklara ni Julius Reed ang kanyang intensyon na lipulin ang maharlikang pamilya ng Neil Leocadia, na wala ni isang nakaligtas. Sa loob ng 10 taon, sino mang nabubuhay na miyembro ng maharlikang pamilya ng North Sea ay dapat patayin sa paningin. Ngunit hindi niya akalain na isang ulila sa North Sea ang nakatago sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Anna Harris, ang tunay niyang pangalan na Baylor Davenport. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang isang prinsesa mula sa maharlikang pamilyang Baylor, ang pinakadakilang kaalyado ng North Sea. Nang ibabaw ang pamilya Baylor sa buong rehiyon ng North Sea. Ang rebelyon noon ay udyok ng ama ni Baylor Davenport. Gayunpaman, ito ay tulad ng isang ulila ng kaaway na pinamamahalaang lumitaw sa ilalim ng maingat na mga mata ni Julius Reed. At mapayapa silang nabuhay. Baylor Davenport. Lumitaw ang mga eksena sa nakaraan, unti-unting nagsasama-sama ang mga pira-pirasong alaala. Alam niyang hindi nagkataon lang ang pagkakaibigan ni Anna Harris kay Keller Radcliffe. Kung mas malaki ang pagkakataon, mas nakakatakot ito. Matagal na nakatayo si Julius Reed sa kanyang opisina. Mukhang maraming taon nang nagplano laban sa akin ang ilang tao, sabi niya, nakangiti at umiling. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinitigan ang kumikinang na Dragon King ring sa ibabaw nito. N-on-G, S Omicron. Ang soberano ay nagtatamasa ng mahabang buhay at maraming kaaway. Ilan ang nagnanais ng iyong posisyon, at ilan ang naghangad na palitan ka. Lumuhad si Lillian Thompson sa lupa. Pinananatili ang isang postere habang ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, dapat mong malinaw na sa kanila, ang pagsasaayos ng isang paghihimagsik na sumasaklaw sa mga henerasyon ay sulit. Ang 10,000 Mountain Alliance, isang hindi pa nagagawang organisasyon. Sa loob ng libu-libong taon, nagtataglay ito ng hindi mabilang na kayamanan. Ang posisyon ng soberano ay ang tuktok ng kapangyarihan na hinahangad ng marami na akyaten. Kahit na tumagal ng daan-daan o libu-libong taon upang magplano ng gayong paghihimagsik, hanggat ito ay nagtagumpay, ang lahat ay magiging sulit. Baylor Davenport. Umupo ulit siya sa sofa,
Medyo nakaramdam siya ng pagod. Kung tutuusin, ito ang isang kapintasan sa 100 pag-iingat, sabi niya na may mapait na ngiti, at kumaway kay Lillian Thompson, tumayo ka. Kung ipagkanulo mo man ako at hindi ko ito napagtanto, maaaring oras na para sa ibang tao na pumalit sa lugar ng soberano. Ang katotohanan ay kailangan niyang matuklasan ng personal. Kung naging taksil ang 4 na kasambahay na malapit sa kanya ay hindi mahirap alamin ni Julius Reed. Ang haba ng buhay ng soberano ay walang hanggan. Maging ito ay talino, mga pamamaraan ng paghawak ng mga gawain, o kahit na pag-unawa sa kalikasan ng tao, higit na nalampasan niya ang mga nakapaligid sa kanya. Hindi siya naniniwalang maaaring gamitin siya ng sino man bilang isang pawn. Hindi rin siya naniniwalang may maglalakas loob na magplano ng lahat laban sa kanya mula sa likod ng mga eksena. Nais kong lahat ng mga nagplano laban sa akin ay magbayad ng isang presyo na lampas sa kanilang imahinasyon, sabi niya, nakasandaw sa sopa na may malamig na tono. Sovereign, talagang masama ba si Isabella Worm? Iniangat ni Lillian Thompson ang kanyang ulo, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata, dahil naaalala mo ako, tiyak na naaalala mo siya. Batay sa aking pagsisiyasat sa iyo. Patawarin mo ang iyong nasasakupan sa kasalanan ng 1,000 kamatayan. Ang pag-iimbestiga sa soberano ay ang pagtahak sa daan patungo sa kamatayan. Isa lang siyang maid. Ito ay isang pagkakasala. Magsalita ka na. Bago ka umalis sa silid na ito, patatawarin ko ang lahat ng iyong mga salita. Ngunit sa sandaling lumabas ka sa pintong ito, kung maglakas loob kang labag sa kalooban ko, papatayin kita, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang subordinate na ito ay nagpapasalamat sa soberano. Inilagay ni Lillian Thompson ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at yumuko ng malalim. Base sa investigasyon ko sa iyo, parang sinusubaybayan mo rin si Isabella Worm. So, mabuti ba siya o masama? Nilinis niya ang pinakamalaking tanong sa kanyang puso. Noong una siyang bumaba sa bundok, hinanggad din ni Lillian Thompson na alisan ng takip ang katotohanan. Sa mundo, ang mga bagay ay hindi palaging itim o puti, mabuti o masama. Everything is a matter of perspective. Julius Reed crossed his legs and supported his chin on his hands. Kung ako ay papatayin, kung gayon ako ang magiging kontrabida, lubos na masama. Sa labanan sa North Sea, halos iwan ko itong baog. Ngunit ako ang hari ng 10,000 Mountain Alliance. Humarap siya kay Lillian Thompson, sa aking paningin, lahat ng alyansa ng North Sea ay masama. Ngunit sa mata ni Baylor Davenport, ako ang masama. Naiintindihan ng subordinate na ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Lillian Thompson, magalang ang kanyang tugon, pumasok na sa dagat si Grace River, dapat ba nating salakayin ang tahanan ni Ivan Reed para makuha ang kanilang mga pahiwatig? Ayon sa kanyang katalinuhan, biglang nawala si Grace River ilang araw na ang nakakaraan. Ilang tao ang sumakay sa isang bangka at nawala sa malawak na dagat. Malaki ang posibilidad na tinutunton nila ang kinaroroonan ni Isabella Worm. Walang nagmamadali. Umiling si Julius Reed, tumayo, at inayos ang kanyang damit, dahil may gustong hanapin ko si Isabella Worm, mas mabuting makipaglaro ako sa kanila. Ang ibig bang sabihin ng banal na guro ay, medyo naguluhan si Lillian Thompson, paano kung wala nang what ifs? Pinutol siya ni Julius Reed, ilang pera na lang ang natitira sa iyo. I mean, assets. Ako ang may-ari ng buong Arman Levi's Group. Hindi lamang mayroon akong yaman na inilabas ko mula sa 10,000 Mountain Alliance, kundi pati na rin ang maraming malalaking konsorsyum na aktibong namuhunan sa aking mga ari-arian. Bakas sa mukha ni Lillian Thompson ang pagmamalaki, ang lahat ng ito ay inihanda para sa iyo, banal na guro. Magaling. Kunin ang iyong pera at mamuhunan sa Wilson Group sa ilalim ng aking pangalan. Nagpaplano akong bumalik sa Gonzales City para asikasuhin ang ilang mga bagay. With that, humakbang siya palayo. At si Lillian Thompson ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Tumigil ka dyan. Paglabas pa lang ng dalawa sa opisina, nakita nila ang isang grupo ng mga humahawak ng dart box na nakatayo sa pintuan. Nakasuot sila ng mga earpiece, at ang kanilang poster na may mga dart box ay napaka-propesyonal. Ilipat, si Lillian Thompson ay bumalik sa kanyang pagiging reyna, mabilis na naglakad sa harap ng mga taong iyon. Boss, ikaw, sampal.
Bago pa matapos magsalita ang mga taong iyon, sinampal ni Lillian Thompson ang isa sa mukha. From today onwards, siya na ang boss dito. Naiintindihan mo ba lahat? Ito. Ang mga humahawak ng dart box ay nakatayo roon na natulala saglit, pagkatapos ay mabilis na nakuha ang atensyon. Itapon ang mga dart box. Nagmamadaling iniligpit ng pinuno ang mga sandata at mabilis na lumapit kay Julius Reed. Saludo. Whoosh. Sabay-sabay na sumaludo ang mga humahawak ng dart box. Hello, boss. Tumanggaw si Julius Reed bilang pagsang-ayon at lumakad palayo. Wala siyang oras na sayangin. Ang Gonzales City ay nasa ganap na kaguluhan. Maliwanag, ang pagbisita ni Zaid Radcliffe ay hindi maganda ang intensyon, at si Aaron Jackson ay tila hindi na si Aaron Jackson. Isang hindi nakikitang pares ng mga kamay ang kumokontrol sa lahat sa Gonzales City. Kailangan niyang pumunta doon. Kinailangan ni Julius Reed na pumunta sa Gonzales City. Gusto niyang makita kung gaano kakaya ang kabilang partido na maglakas loob na ituring ang kanyang sarili bilang isang piraso ng chess. Hindi ba sila natakot na ang chess piece na ito ay masyadong mabigat at kayang durugan ang chessboard? Banal na guro, ang iyong nasasakupan. Sumunod si Lillian Thompson sa likod ni Julius Reed, medyo natatalo. Mula ngayon, parang noong nasa 10,000 Mountain Alliance ka. Kung maglakas loob kang umalis sa tabi ko nang walang pahintulot ko, kahit kalahating hakbang, patay ka. Mataray na wika ni Julius Reed. Naiintindihan ng iyong subordinate. Gumalaw ang lalamunan ni Lillian Thompson, ibinaba niya ang kanyang ulo, at sumunod. Ngunit sa gilid ng kanyang bibig ay isang hindi sinasadyang ngiti. Miss, nasaan ka? Pagkatapos umalis sa Arman Levi's group, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at tinawagan si Kela Radcliffe. Isang malaking insidente na ang nangyari sa Gonzales City, at halos isang oras na siyang na-delay dito. Medyo nag-aalala siya. Asawa. Sinong tinatawag mong asawa? Mula sa telepono ay nanggaling ang isang pamilyar na boses. Anna Harris. Huminto si Julius Reed sa kanyang mga landas, pagpatay sa kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 973, Pagbabago ng mga tao sa telepono, boses iyon ni Anna Harris. Hindi maaaring magkamali si Julius Reed. Ngunit, hindi siya nagmamadaling tanungin siya. Anna, nasaan si Kela? Nagpunta si Kela sa restroom. Nag-aalala na tawagan mo siya, iniwan niya ang kanyang telepono sa akin. Sa telepono, medyo mapaglaro ang boses ni Anna Harris. Kailan ka nakarating sa Gonzales City? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit papaano, na-treat ko sana kayo ng isang buong pakete ng pagkain, inumin, at libangan. Nagsalita si Julius Reed na parang wala siyang alam, napaka-casual ng tono niya. Kaka-rating ko lang sa kabisera, at sinundo ako ni Kela mula sa airport. Nakangiting sabi ni Anna Harris, Miss Me. Magwala ka. Kailan ka babalik? Ipagluluto kita. Pinipigilan ni Julius Reed ang galit sa kanyang puso at nagtanong na parang relax na relax. Hindi na babalik. Originally, sinundo ako ni Kela sa airport, pero ngayon may gulo sa Gonzales City, kaya sumama siya sa akin. Sa kabilang dulo ng telepono, masayang sinabi ni Anna Harris, tandaan mong ibalik sa akin ang tiket sa eroplano, o huwag mo akong sisihin sa pagkuha ng asawa mo at palihim na pumatay sa kanya, okay. Isang pahayag na tila biro ang dahilan ng bahagyang pagkunot ng noo ni Julius Reed. Sige, patayin mo siya. Tamang-tama iyon para gamitin ka para ayusin ang account at maging asawa na lang kita. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Julius Reed ang mga salitang ito. Hindi siya sigurado kung alam ni Anna Harris na alam na niya ang background nito. No, Omicron. Ngunit, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ni Kela. At least, patatagin muna ang sitwasyon. Managinip ka. Hindi ako mapakali na makipagtalo sa iyo. Bumalik si Kela, kausapin mo siya. Julius, nasaan ka? Boses ni Kela ang nanggaling sa telepono. Bakit ka nagmamadaling bumalik, at saka, nang hindi sinasabi sa akin? Medyo matigas ang tono ni Julius Reed, ngunit nag-aalala rin. Ang hindi alam ay mas mabuti. Ngunit ngayon, sa Baylor Davenport na hindi mapaghihiwalay kay Kela, paano siya magiging komportable? Tinawagan kita, ngunit hindi makakonekta ang iyong telepono. Paliwanag ni Kela,
Tumawag ang nanay ko, biglang inatake sa puso ang tatay ko, at ginagamot siya sa Gonzales City Central Hospital Broken Bar. Atake sa puso, malamig na sinabi ni Julius Reed, noong nakaraan, ang kritikal na sakit ng lolo mo ay isang sabwatan. Ang pangyayaring ito ngayon ay tila masyadong nagkataon. Kababalik lang ni Otis Radcliffe sa Gonzales City, at biglang inatake sa puso si Burl Radcliffe. Nagkataon lang. Ngunit ang pag-alaala sa selyadong opisina ng Arman Levi's Group na walang signal ay medyo normal. Pero Broken Bar pero hindi nagsisinungaling ang nanay ko Broken Bar at wala akong choice, ang tatay ko Broken Bar. Lamambat ang boses ni Kela habang nagsasalita. Naiintindihan ko. Ganito, hintayin mo ako sa airport, malapit na ako Broken Bar. Julius, bumalik ka kaagad. Nasa biyahe kami, malapit nang mag-take off. Pinapatay ko ang telepono, alam. Inagaw ni Anna Harris ang telepono, sumigaw, at pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang telepono. Mariin na ikinuyom ni Julius Reed ang kanyang mga kamao, halos maduraj ang telepono. Baylor Davenport, babayaran mo ang presyo. Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Lillian Thompson mula sa likuran niya. Malamang aalis na sila. Ayusin mo agad ako ng flight, diretso sa Gonzales City. Lumingon si Julius Reed, nakatingin kay Lillian Thompson, hindi naman ito masyadong mahirap, di ba? Talagang, aking Panginoon. Inilagay ni Lillian Thompson ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, na nagsasalita ng may paggalang, sa loob ng kalahating oras, mag-aayos ako ng helicopter na maghahatid sa atin sa airport, na direktang sumakay sa isang pribadong eroplano patungo sa Gonzales City. Gawin mo na ngayon. Tinuro siya ni Julius Reed, this is the first time in 4 years you've handled tasks by my side. Huwag mo akong bigwan, understand. Naiintindihan. Agad na nabawi ni Lillian Thompson ang kanyang malarena na paninindigan, kinuha ang kanyang telepono, at nag-dial ng numero, sa loob ng kalahating oras, kailangan ko ng pribadong jet na direktang papunta sa Gonzales City. Kung hindi mo kaya, gusto ko ang ulo mo. Pagkatapos magsalita, hindi na niya binigyan ng pagkakataon ang nasa linya na makipag-usap at direktang ibinaba ang telepono. Natatakot ako na makarating tayo sa Gonzales City pagkatapos ng Baylor Davenport. Nag-aalalang sabi niya, might the Madam Broken Bar. Walang problema. Kinuha ni Julius Reed ang numero ni Aaron Jackson at nag-dial. Kuya, kailan ka babalik? Mabilis na kumonekta ang tawag, at ang excited na boses ni Aaron Jackson ay dumating sa receiver. Kadalasan, si Julius Reed ay casual na nakikipag-chat kay Aaron Jackson ng kaunti. Ngunit sa kabilang dulo ng telepono, maaaring hindi ito si Aaron Jackson. Baka dumating ang iyong hipag sa Gonzales City sa loob ng ilang oras. Biglang nagpakita si Otis Radcliffe, at medyo nag-aalala ako sa kanyang kaligtasan. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, kuya. Diretso akong magdadala ng ilang tao sa Gonzales City Airport para sunduin ang hipag mo. Nangako si Aaron Jackson, kung nandito ako, nandito ang hipag mo. Kung wala ako, nandito pa rin ang hipag mo. Good. See you tonight. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at bamulong sa sarili, sino ka kaya? Gonzales City, kung saan maraming bayani ang nagtitipon. Isang bagay na hindi ko kailanman naintindihan ay kung bakit, pagkatapos mawala ang aking memorya, lumitaw ako sa Gonzales City. Lumingon siya at tumingin kay Lillian Thompson, alam mo ba kung bakit? Hindi ko alam. Ibinaba ni Lillian Thompson ang kanyang ulo, magalang na sumagot, noong lumiwanag ang Silang Dragon platform sa kakulang na pagtanto na ang Holy Master ay buhay pa sa mundong ito. Pero isang bagay, itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga mata ay seryoso kay Julius Reed, bago ang iyong insidente, si Isabella Worm ay nakapunta na sa Gonzales City. Alam namin ito ni Grace River. Gonzales City. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo, nakatingin sa langit. Bakit siya nagpakita sa Gonzales City? Marahil, mauunawaan lang natin ang katotohanan pagkatapos mahanap si Isabella Worm. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay, inalok ito kay Lillian Thompson, itong Dragon King Ring, kilala mo ba ito? Ang dalaga ng 10,000 Mountain Alliance, laging malapit sa Holy Master.
naliligo at nagbibihis, lahat ay personal na inaalagaan ng apat. Ngunit si Julius Reed ay hindi interesado sa kanila, o sa halip, hindi siya interesado sa mga babae. Sa kanyang pananaw, walang pinagkaiba ang lalaki at babae. Hanggang sa umagang iyon ay nawalan siya ng $300 euro broken bar. Banal na guro, ano ang mali sa singsing na ito? Marahan itong hinawakan ni Lillian Thompson gamit ang kanyang kamay, the Dragon King ring has always been with you. Sa lahat ng dekada na pagsilbihan ko sa iyo, hindi ko pa nakitang hinubad mo ito. Sa tingin ko may mali sa singsing na ito. Tumingin sa kanya si Julius Reed, nakapaglingkod ka sa tabi ko sa loob ng maraming taon at dapat na alam mong mabuti ang Dragon King ring. Tingnan mong mabuti, ano ang hindi pangkaraniwan sa singsing na ito. Noon pa man ay naniniwala siyang may problema sa singsing. Sa bawat oras na kumilos siya, kahit na ang singsing ay nagbibigay sa kanya ng malakas na enerhiya. Isang napakalaking surge ng malevolent energy ang dumaan sa kanyang daliri, tumatagos sa kanyang buong katawan. Sobrang kakaiba, at sa kasalukuyan, hindi maalis ang singsing na ito. Having served you for decades, this ring has never left your finger. Gayunpaman, hindi ito naiiba. Banal na guro, maaari bang? Sinuri ito ng mabuti ni Lillian Thompson, ngunit walang nakitang abnormal. Walang problema. Marahil ay naaalala ko lang ang napakaraming bagay na mali pagkatapos mawala ang aking memorya. Napangiti ng mahina si Julius Reed. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-daang umikot ang isang helicopter sa itaas. Banal na guro, mangyaring sumakay sa helicopter. Tumawag si Lillian Thompson. Sabihin mo sa lupa. Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Julius Reed. Okay. Sa isang sigaw, tumalon si Lillian Thompson sa himpapawid, tumataas ng ilang dose-dosenang metro, at sumakay sa helicopter. Pagkatapos, dahan-daang bumaba ang helicopter. Noon, gusto mong sumakay ng helicopter sa ganitong paraan. Nakatayo si Lillian Thompson sa helicopter, nakangiti habang nagsasalita. Nagbabago ang mga tao. Matigas ang mukha ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 974 na nasusunog na pahayagan Gonzales City sa gabi. Ang simoy ng tagsibol ay humaplo sa mukha, sa lahat ng dako ay puno ng berdeng sigla. Ang lungsod ng Gonzales, na nasa tabi ng dagat, ay palaging may mainit at mahalumigmig na klima. Kaya't sa sandaling lumabas si Keller Radcliffe sa paliparan, naramdaman niya kaagad ang matagal nang namimiss na aura ng kanyang bayan. Ang bango ng dagat. Kahit na ang pinakamalapit na pantalan ay 10 kilometro pa ang layo. Ana, bakit bigla kang nagpasya na bisitahin ang kabisera? Si Keller Radcliffe, kapitbisig ni Anna Harris, ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala ng may pag-aalala, dapat ay nag-enjoy tayo ng ilang araw ng kasiyahan. Ngunit sa sitwasyon sa bahay, hindi ko kaya. Ang pag-iisip kay Burl Radcliffe sa Gonzales City Central Hospital ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Nagmamadali, bagamat sariwa pa sa kanyang alaala ang insidenteng kinasangkutan ni Zaid Radcliffe, sa pagkakataong ito ay ang kanyang sariling ama. Mas gugustuhin niya na ang sakit ay hindi totoo. Hindi bababa sa Burl Radcliffe ay maaaring maging malusog at maayos. Huwag kang mag-alala, napangiti si Anna Harris ng may katiyakan, magiging maayos din si Uncle. Nenas lang ako at naisipan kong sorpresahin ka sa pagpunta sa kabisera. Sino ang nakakaalam na may mangyayaring ganito? Okay lang, ayon sa sinabi ng nanay ko, mukhang wala sa panganib si Dad. Isang mahinang ngiti ang nagawa ni Keller Radcliffe habang mabilis na naglakad palabas ng airport. Hipag. Pagkababa pa lang nila sa hagdan ay nakita nila si Aaron Jackson na naka-white suit, nakangiti at papalapit sa kanila. Aaron Jackson, anong ginagawa mo dito? Medyo natigilan si Keller Radcliffe nang makita siya. Pagkatapos ay napagtanto niya, si Julius ang nagpadala sa iyo, hindi ba? Nag-usap sila ni Julius Reed sa telepono, kung hindi malalaman ni Aaron Jackson na darating. Eksakto. Naglakad si Aaron Jackson patungo sa isang Maybach, dahan-daang binuksan ang pinto ng kotse, sister-in-law, please. Tara na, Anna. Si Keller Radcliffe, na isinama si Anna Harris, ay umupo sa likuran ng sedan, tumango bilang pasasalamat, salamat sa iyong mga problema. Ito ang dapat kong gawin. Whoosh!
Sinarado ang pinto ng sasakyan. Umupo si Aaron Jackson sa passenger seat, tumalikod, at nagtanong, okay lang ba si Brother Davenport sa kabisera? Oo, tumanggaw si Kella Radcliffe nang walang sinabi pa. Ang kanyang isip ay abala pa rin sa mga iniisip ng kanyang ama. Totoo man o hindi, gusto niyang makita sa sarili niya. Pumunta sa Central Hospital, at bilisan mo. Lumingon si Aaron Jackson at utos sa malalim na boses. Naiintindihan. Pinaandar ng driver ang sedan, na yumandar hanggang sa gabi, patungo sa Gonzales City Central Hospital. Pagkaalis nila, lumabas mula sa kakahuyan sa labas ng airport ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakasukbit na kutsilyo sa bewang. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, may hawak siyang tuyong sigarilyo. Huminga siya ng malalim at bumuga ng usok. Paano kung ganoon? Medyo malakas, di ba? Isang lalaking nakaitim ang lumabas mula sa kanyang likuran. Nakasuot ng itim na guwantes ang lalaki at may tuyong sigarilyo rin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sino ba ang mag-aakala na matututo akong manigarilyo sa edad kong ito? Umiling si Brizan Beaumont na may mapait na ngiti. Devlin, anak ka talaga. Pagkasabi nito ay hindi na niya napigilan ang isa pang kaladkarin. Ubo-ubo. Isang matinding pagubo ang lumabas mula sa lalamunan ni Brizan Beaumont. Parang nasasaktan siya. Masyado kang nasaktan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ka namatay, nakangiting sabi ni Devlin habang umuusok muli ng usok. Way, he exhaled leisurely, twisting his neck, bakit hindi ka kumilos kanina? Hindi sila matatalo, nakasandal si Brizan Beaumont sa isang puno, na halatang hindi komportable. Talaga, ang tono ni Devlin ay may bakas ng pagkagulat, ikaw, Master Beaumont, ay maaaring umabot hanggang langit at pababa sa mga karagatan. At hindi mo kayang talunin ang isang grupo ng mga bata. Thunder Peak Homage, niyanig ng pangalan niya ang mundo. Sayang naman, sa hilagang kanlurang kalsada, siya ay binugbog na parang aso. Pababa at palabas na parang aso. Nang matagpuan siya ni Devlin, napabuntong hininga siya. Anak, ibinagsak ni Brizan Beaumont ang upos ng sigarilyo sa lupa. Marahang dinurog ito gamit ang kanyang paa, at iniunat ang kanyang kamay, bigyan mo ako ng isa pa. Adik ka na ba ngayon? Nag-aatubili si Devlin na kumuha ng isa pang sigarilyo. Ibigay mo dito. Basag. Dinukot ito ni Brizan Beaumont, kumuha ng isa, at ibinulsa. N0 si Omicron. Master Beaumont, ano ang pagkakaiba mo sa isang tulisan? Isa kang kilalang haligi ng Thunder Peak Hall, na may sapat na pera sa iyong bulsa upang punan ang isang silid. Ninanakawan mo ako ng sigarilyo. Sinabi ni Devlin na may malungkot na tono, ito ba ay isang bagay na dapat gawin ng isang tao? Hey, si Brizan Beaumont, na binabaliwala ang lahat, tahimik na nagsindi ng isa pang sigarilyo. Alam mo, walang halaga sa akin ang pera. Mas gugustuhin kong magkaroon ng ganitong pakete ng sigarilyo. Ito ay mas matibay. Humawak siya ng malalim, medyo umubo, pero nag-enjoy pa rin. Paano mabubuhay ang isang tao nang walang libangan? Umiling si Devlin at bumantong hininga, kung nalaman ni Lola na tinuruan kitang manigarilyo, baka mabugbog ako. Hindi mo sinasabi. Si Brizan Beaumont, hawak ang kanyang sigarilyo, ay sumandal sa isang puno at tumingin kay Devlin. Ako ay nahuhumaling sa martial arts nitong mga taon na walang ibang libangan. Ang tanging libangan ko lang ay makipag-away. Ngunit ang laban ng iyon sa hilagang kanlurang kalsada ay talagang nagpakawala sa akin. Napangiti siya ng mapait, there's always someone better. Hindi matalinong pumili si Lola ng kalaban. Iyon lang ang lakas ng loob mong sabihin. Hindi ako mangangahas, natatakot akong matamaan, si Devlin, na nakasuot ng leather gloves, tumingkayad, marahang tinukso ang umuusbong na berdeng damo. Devlin, hindi ka naman takot kay Lola. Alam ng lahat, mahal na mahal ka ni Lola. Tinapos ni Brizan Beaumont ang kanyang pangalawang sigarilyo at hindi sinasadyang dumukot sa kanyang bulsa. Ngunit nag-alinlangan siya, hindi agad sinindihan ang pangatlo. Kahit na ang pinakamahusay na mga bagay ay dapat dumating ng dahan-dahan. You have good skills and you are handsome. Bakit ayaw sa'yo ni Lola? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Devlin, ayoko nang may gusto ako. Hindi sa iyo iyan. Pinagsalikop ni Brizan Beaumont ang kanyang mga kamay at bumantong hininga, yung mga taong iyon,
Hinabol nila ako hanggang sa China. Alam ko, nakapatay ka lang ng ilan. Tumangala si Devlin, Schadenfreude sa kanyang boses, sino ang nagpapatay sa iyo ng 18 eksperto sa daan? Ano, hindi mo akalaing masasaktan ka? Paano mo na lamang nakapatay lang ako ng tao? Medyo nagulat si Brizen Beaumont. Nakalimutan mo, underground ang trabaho ko. Ang buong plano para sa Gonzales City ay inilatag ni Lola, at ako mismo ang nag-ayos nito. Itinuro ni Devlin ang ilalim ng sapatos ni Brizen Beaumont, may dugo sa ilalim ng paa mo, naamoy ko. Kahanga-hanga, hinangaan ni Brizen Beaumont mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi mo binanggit kung bakit hindi mo ninakawan si Kella Radcliffe. Ang utos ni Lola ay dapat kontrolin ang babaeng ito. Tumayo si Devlin, tumingin sa direksyon na iniwan ni Kella Radcliffe, at malakas na nagtanong, kahit na ikaw, Master Beaumont, ay nasugatan, na humaharap sa isang grupo ng mga ordinaryong tao, hindi dapat maging napakahirap na talunin sila, tama ba? Hindi sila ordinaryong tao. Umiling si Brizen Beaumont, ngunit hindi napigilan at inilabas ang pangatlong sigarilyo. Sila ay mahusay na sinanay na Shadow Warriors. Sinindihan niya ang lighter niya at humila ng malalim, yung naka-white kanina, napakalakas niya. Kung hindi lang ako nasugatan, madali lang siyang patayin. Pero ngayon, sobrang nasaktan ako, hindi ako mananalo. Aaron Jackson. Napataas ang kilay ni Devlin, parang hindi tama yan. Alam na alam ko ang mga detalye ni Aaron Jackson. Hindi ko alam ang kanyang pangalan, ngunit ang lalaking iyon ay kakilakilabot, isang martial artist, patuloy na tumitig sa harapan si Brizen Beaumont, hindi ako maaaring magkamali ng paghusga. Kung talagang nag-away tayo, hindi ka magtatagal ng 5 galaw. Titingnan ko ito mamaya. Natahimik sandali si Devlin, pagkatapos ay nagsalita, aalis muna ako. Sige po, tumalikod si Brizen Beaumont at naglakad palayo. Kuwait, makalipas ang kalahating oras, Gonzales City, 5 Lawa Clubhouse. Mula nang mamatay si Fabian Percival, mahigpit na sarado ang mga pinto nito, na walang nakikitang tao. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumitaw ang isang itim na silhouette. Matandang kaibigan, muli akong nagkita. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan mo sa ibaba, ngunit ipinapangako ko sa iyo, gagawin ko ito. Hindi magtatagal at personal na darating si Lola para samahan ka, sabi ng anino, kung kulang ka sa pera, sabihin mo lang sa akin sa panaginip, at magsusunog ako ng perang papel para sa iyo. Sumasayaw ang kurap ng apoy. Sa madilim na liwanag, ang espiritual na tableta ni Fabian Percival ay naging paulit-ulit na nakikita. Hanggang sa tuluyang masunog ang papel na pera, dahan-daang umalis ang anino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 975, Pagbisita, Ate, huwag kang mag-alala, hindi hihigit sa 10 minuto bago tayo makarating sa ospital. Sa loob ng Maybach, umupo si Aaron Jackson sa passenger seat, nagsasalita para aliwin siya. Ayos lang. Napasandal si Kella Radcliffe sa upuan sa likod, hawak ang kamay ni Anna Harris, na hindi maitago sa mukha niya ang pag-aalala. Dahil sa biglaang pagkakasakit ng kanyang ama, medyo nawalan siya ng malay. Mula nang matanggap ko ang mensahe mula kay Brother Davenport, inayos ko na ang aking mga tauhan ay magbabantay sa pasukan ng Central Hospital. Lumingon si Aaron Jackson at ngumiti, aba, wala kang dapat ikabahala, kung may sitwasyon man, isusumbong agad ako ng mga tao ko. Pagkasabi noon ay ibinaba niya ang bintana at naglabas ng sigarilyo sa kanyang dibdib. Narinig ko na si Brother Davenport ay nagkaroon ng kaunting problema sa kabisera, walang seryoso, umaasa ako. Okay lang, walang major issues. Ngumiti si Kella Radcliffe, alam mo kung paano ito, kahit saan siya magpunta, ang gulo ay sumusunod. Si Aaron Jackson ay subordinate ni Julius Reed, kaya walang itinago sa kanya si Kella Radcliffe tungkol sa capital affairs. Matapos ang hindi mabilang na sitwasyon sa buhay at kamatayan, nagkaroon na siya ng tiwala kay Aaron Jackson. At saka, kahit hindi niya sabihin sa kanya, maaaring sinabi ni Julius Reed. Si Brother Davenport ay may dalang isang bagay na napakahalaga sa kanya, ito ay tiyak na makaakit ng pansin. Sumando si Aaron Jackson sa upuan sa harapan, bahagyang tumawa, kahit sino pa ang namatayan ng 100 beses.
Pero maswerte si Brother Davenport, kaya niya. May importanteng bagay. Tumaas ang kilay ni Kela Radcliffe. Anong importanteng bagay? Siya ang asawa ni Julius Reed ngunit hindi pa nakarinig ng anumang mahalagang artifact. Bukod dito, si Aaron Jackson ay hindi kailanman nagtatanong tungkol sa mga bagay na ito, ngunit ngayon ay tila interesado siya. Ito ay isang kayamanan. Lumingon si Aaron Jackson, may hawak na sigarilyo sa kamay niya. Pagkasindi nito ay sumandal siya sa bintana ng sasakyan at huminga ng malalim, hindi mo ba alam? Maraming tao ang nakatutok sa kayamanang ito. Ang tangkang pagpatay kay Julius Reed sa kabisera, ito ay konektado sa kayamanan na ito. Nang makita ito, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Kela Radcliffe. Hindi niya gusto ang paninigarilyo at lalo na hinahamak ang amoy ng usok. Dati, sa tuwing makikita siya ni Aaron Jackson sa paligid ay agad niyang pinapatay ang kanyang sigarilyo, kahit nasa kalagitnaan siya ng paghit-hit nito. N0 S Omicron. Siya ay hindi kailanman manigarilyo kaya dismissively tulad ng ginagawa niya ngayon. Pinaikit ni Kela Radcliffe ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, sa pangkalahatan ay hindi ako nakikialam sa buhay ng 12. At kahit na meron talaga, ayaw niyang malaman ko iyon. Totoo naman, nasa ospital kami ngayon. Hihi, labas na tayo. Dahan-daang huminto ang itim na Maybach sa bakana ng ospital, kung saan agad na lumapit ang ilang bodyguard na nakasuot ng itim na suit at binuksan ang pinto ng kotse. Boss, pumila sila at yumoko ng may paggalang. Tara, sa ward. Pagkababa ng sasakyan, si Aaron Jackson ay humila ng malalim at pagkatapos ay inihagis ang upos ng sigarilyo sa lupa. Dinurog ito. Ang detalyeng ito ang nagparamdam kay Kela Radcliffe na may kakaiba. Sa kanyang memorya, ang dalawang daliri ni Aaron Jackson na nakahawak sa kanyang sigarilyo ay iba sa ngayon. Ngunit sa ngayon, wala siyang panahon para isipin ito ng husto. Nasa itaas ang kanyang ama. Hindi bababasa, kailangan niyang makita na ligtas at maayos ang Burl Radcliffe. Hipag, ihahatid na kita. Mabilis na nauna si Aaron Jackson, habang nasa bulsa ang mga kamay. Nag-alinlangan si Kela Radcliffe pero pinili pa rin niyang sumunod. Ang Gonzales City Central Hospital ay ang nangungunang ospital sa lungsod. Maging ito ay medikal na kagamitan o ang lakas ng mga manggagamot, lahat ito ay top-notch. Kahit na gabi na, ang ospital ay abala, at ang mga koridor ay puno ng mga miyembro ng pamilya. Ang ward ni Burl Radcliffe ay nasa ikalimang palapag. Isang high-end na ward. Pagdating nila sa pinto, nakita nila si Knox Ridge na tumatawag. Sinasabi ko nga, kapag natuloy ito, dapat bigyan mo ako ng kahit 1,000,000, kung hindi, gagawin ko si Mr. Radcliffe. Tita, mahinang tawag ni Aaron Jackson. Ah, Kela, nandito ka. Mabilis na ibinaba ni Knox Ridge ang telepono, na may bakas ng gulat sa kanyang mukha. Ma'am, kamusta si Dad? Nagmamadaling lumapit si Kela Radcliffe, nag-aalalang nagtatanong. Huwag mag-alala, ang panganib ay lumipas na. Inilagay ni Knox Ridge ang kanyang cellphone sa likod niya at itinulak ang pinto sa silid ng ospital. Pumunta kayo at tingnan ninyo ang sarili ninyo, kanina pa kayo iniisip ng inyong ama. Ma'am, tumanggaw si Kela at mabilis na pumasok. Sa labas ng silid ng ospital, tanging sina Aaron Jackson at Knox Ridge na lang ang natira. Mag-ingat ka sa susunod. Kung talagang sirain mo ito, hindi sapat ang iyong ulo para bayaran ito. Naglabas ng sigarilyo si Aaron Jackson at sis Indy na sana. Nang makita ang karatula na bawal manigarilyo sa pasilyo, at ubili niyang itinago ito. Relax, babae ko yan. Walang magiging problema. Matapang na sinabi ni Knox Ridge, Boss, pwede mo bang tingnan ang pera? Relax, makukuha mo ang bawat sentimo na ipinangako ko sa iyo. Naiinip na sabi ni Aaron Jackson, saka naglakad patungo sa bintana ng ospital at sumandal sa balkonahe gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos nito, magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan at karangalan. Ngunit, dapat itong magtagumpay. Habang nakatingin sa walang tigil na agos ng mga sasakyan sa ibaba, pinaikit niya ang kanyang mga mata, walang tigil ang pagtap ng gitnang daliri sa windowsill. Oo naman, pero paano naman ang ating Mr. Radcliffe, kailan siya? Lumapit si Knox Ridge, tumatawa ng palihim. Hindi siya pwedeng magpakita ngayon.
Kung lumitaw ang iyong asawa, ang lahat ay malalantad. Kapag na-expose, patay na ako. Pero bago ako mamatay, sisiguraduhin kong isasama kita. Tumalikod si Aaron Jackson, nakasandal sa dingding, at malamig na sinabi, naiintindihan mo. Intindihin, unawain. Iniyuko ni Knoxridge ang kanyang ulo, hindi man lang naglakas loob na huminga ng mabigat. Bumalik ka, at huwag kang magbigay ng kahit ano. Kung tutuusin, ang iyong asawa ay hindi masyadong matulungin, at ang aming mga tao ay madalas na madulas. Natapos magsalita si Aaron Jackson, iwinagayway ang kamay para paalisan siya. Huwag kang mag-alala, si Knoxridge, hawak-hawak ang kanyang handbag, ay nagmamadaling pumasok sa silid ng ospital. Sa sandaling ito, sa tabi ng kama ng ospital, hawak ni Kela ang kamay ni Burl Radcliffe. Medyo namutla ang mukha ni Burl pero parang hindi naman masyadong masama. Dad, tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Nang makitang ligtas at maayos ang kanyang ama, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Simula nang sumakay siya sa eroplano hanggang ngayon. Siya ay hindi kapani-pani walang nag-aalala. Buti na lang at walang gulo. Normal lang sa edad ko, lumingon si Burl at sinabing may mahinang ngiti, bakit nagmamadaling bumalik? Ang pananatili sa kabisera kasama si Julius ay maganda rin. Kasal ka na ngayon, dapat mong isaalang-alang ang damdamin ng iyong asawa. Ma'am, bagamat hindi inaasahan ang pakiramdam ni Kela, nang makitang ligtas ang kanyang ama, hindi niya ito masyadong inisip. Kela, bakit hindi ka muna umuwi? Nandito ako para alagaan ang papa mo, walang problema. Nagmamadaling lumapit si Knoxridge, na nakangiti ng maliwanag, tiyak na pagod ka sa paglalakbay, mahal kong anak. Hindi, nakikita kong ligtas si tatay, hindi ako pagod. Nakaramdam si Kela ng init sa kanyang puso, hinawakan ang kamay ni Knox at umaktong may kalokohan, Nay, ang tagal na nating magkasama ng ganito. Sa bahay, hindi nagbabago ang mga salungatan, kung saan binyo-bully ni Knox si Burl at palaging nangingibabaw. Para magkasama sila bilang isang mapayapa, maayos na pamilya ng tatlo. Ito ay talagang bihira. Knox, pauwi na ang anak natin at hindi man lang nakakainom ng tubig. Bumili ka ng tubig. Nakahiga si Burl sa kama, itinuro si Knox, at ilang prutas. Piliin mo kung ano ang gusto niya. Okay. Tumanggo si Knox, tumingin kay Kela, hintayin mo ako dito. Ma'am, napakurap-kurap si Kela, medyo hindi makapaniwala. Si Burl, na kadalasang natatakot kay Knox na parang tigre, ay napakapanindigan ngayon. At parang napakasunurin ni Knox. Maaaring dahil sa isang sakit ay nagpabuti ang kanilang relasyon sa pag-aasawa. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Kela. Honey, nasa ospital ako kasama sina mama at papa. Manatili sa ospital kasama sila nang hindi bababa sa 2 oras. Huwag kang umalis. Tandaan, I stole si Aaron Jackson para sa akin. Okay. Medyo nagulat si Kela pero tumanggo pa rin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 976, mga layer ng misteryo sa ilalim ng tabing ng gabi. Gonzales City Airport. 3 lalaking nakasuot ng duckball cap at may dalang malita ang lumabas ng airport. Ang kanilang balat ay maitim, ang kanilang mga mukha ay puno ng balbas, sa hindi alam, maaaring sila ay tila mga kaibigan mula sa Africa. Pagkalabas ng airport, sumakay sila ng taxi at dumiretso sa downtown Gonzales City. Saan kayo galing? Napakadilim, 3 blurred figure lang ang nakikita ng driver sa rearview mirror. Ito ay uri ng katakot-takot. Ngunit nag-alok sila ng mataas na presyo, na nagbabayad ng upfront ng 500 yuan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang driver ay maaaring naghanap ng ibang mga pasahero upang makibahagi sa sakay. Kung tutuusin, may distansya mula sa airport hanggang sa downtown, at medyo mabigat ang daloy ng mga pasahero. Si Omicron, Omicron. Sa isang baybaying lungsod, pabalik man mula sa ibang bansa o tumulak mula rito, karamihan sa mga tao ay kailangang dumaan sa paliparan. Ngunit sa halagang 500 yuan, bakit mag-aabala ang driver na makibahagi sa sakay? He just hummed a tune, bilis ng takbo hanggang sa downtown area. Sa buong biyahe, kahit anong sabihin ng driver ay walang sumasagot. Sa kabutihang palad, sila ay nagbayad ng maaga, na may totoong mga bayarin.
Kaya naman hindi nagpagulo ang driver. Pagkababa ng sasakyan ay pumasok ang tatlong lalaki sa isang eskinita. Ito ay sobrang hindi komportable. Smack! Inihagis ng isa sa kanila ang takip ng duckball sa lupa at inayos ang kanyang nakaflat na buhok. Talagang curious ako kung paano mo tiniis ang bagay na ito. Habang nagsasalita ay tinakpan niya ang pekeng balbas sa mukha na tila masakit. Damn Terry Moore. Ang isa naman ay maingat na tumingkayad, kinuha ang takip ng duckball, pinunasan ito ng alikabok, at bamulong sa hinanakit. Noong hiniram mo ang cup na ito sa akin, hindi mo sinabi iyon. Sabi mo ang duckball cup ko ay mukhang cool, swagger kapag isinuot. Nagsinungaling ako sa iyo. Tinanggal ng isa ang kanyang sombrero at inilagay sa kanyang ulo. Ang bagay na ito, ikaw lang ang magugustuhan. Matapos tanggalin ang mga balbas, ang tatlong lalaki ay nagbago sa isa pang hanay ng mga hitsura. Sila ay sina Julius Reed, Terry Moore, at Karen. Matapos umalis sa Wayland, hindi sumakay si Julius sa pribadong eroplano kasama si Lillian Thompson. Sa halip, hiniling niya kay Lillian Thompson na maghintay ng ilang oras sa International Airport sa gabi. Pagkatapos ay dinala niya sina Terry Moore at Karen at pumasok sa isang eroplano sa pamamagitan ng isang lihim na channel. Sa pamamagitan ng pera, magagawa ng dyablo na gawing gilingang bato, hindi banggitin si Lillian Thompson na may malaking impluwensya sa Wayland. Walang pag-aaksaya ng oras, pinasakay niya silang tatlo sa eroplano. Boss, saan tayo pupunta? Laging nararamdaman ni Terry Moore na may kakaiba sa kanyang hairstyle. Tama, misteryosong ipinatawag mo kaming magkakapatid, tiyak na hindi ito para sa anumang bagay. Tumawa si Karen, napakabait ni Wayland, kasama ang lahat ng mga mature na babae, bakit pumunta sa lugar na ito? Pagkamatay ni Natalia Leocadia, nanatili sila sa pamilya Leocadia, naging mga personal na bodyguard ni Sofia Leocadia. Ang kanilang paggamot ay tumaas din ng ilang beses. Kamusta ang lason sa iyong katawan? Napatingin si Julius kay Karen, habang nagpapadala ng text message, pasigan niyang tanong. Kailangan kong pasalamatan kanyan, kinuha ni Karen ang isang pakete ng mga table tasks mula sa kanyang bulsa, itinulak ito sa kamay ni Julius. Boss, ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga. 3 table tasks sa isang araw, gumagawa sila ng kababalaghan, at hindi ito nakakasama sa katawan. Ano ito? Napasinghot si Julius, tumama sa kanyang ilong ang isang malakas na amoy na panggamot. Para ito sa pananakit ng iyong likod. Binigyan siya ni Karen ng nakakaalam na tingin, naiintindihan mo. Ang formula na iyon mula sa huling pagkakataon, pinagbuti ko ito, at inihanda ko ito para lamang sa iyo. Deal. Ibinulsa ni Julius ang gamot, tinapik si Karen sa balikat, hindi kita nailigtas ng walang kabuluhan. Ang sakit sa likod mula sa huling pagkakataon ay nakabawi sa loob lamang ng 2 o 3 araw. At hindi na masakit simula noon. Ngunit ang pagiging handa ay hindi kailanman makakasakit ng sinuman, na nakakaalam kung kailan maaaring magsimulang sumakit muli ang likod. Sino nandyan? Noon lang, si Terry Moore ay maingat na tumingin sa pasukan ng eskinita, ang kanyang kanang kamay ay nagpapakita ng isang lumilipad na punyal. Boss, ako ito. Isang figure ang dumaan, mabilis na lumapit sa kanila. Isa sa atin. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang kamay, sinenyasan si Terry Moore na huwag kabahan. Oren Beaumont, walang sumunod sa iyo, tama. Makatiyak ka, boss, kapag ako, si Oren Beaumont, ay gumawa ng mga bagay, ito ay palaging ligtas. Lumingon si Oren Beaumont at bumulong, boss, may order ba? May tanong ako sa'yo. Huminto sandali si Julius Reed, hininaan ang kanyang boses, kamakailan lang, naging masama ba si Aaron Jackson? Si Oren Beaumont ay isang especially iyan na kanilang itinanam sa pagitan nina Fabian Percival at Ivan Reid. Matapos mapatay si Fabian Percival at bumalik si Ivan Reid sa kabisera, si Oren Beaumont ay nanatiling nakatago sa tabi ni Aaron Jackson bilang isang impormante. Ito, alam nilang lahat. Ngunit bukod kina Aaron Jackson at Julius Reed, walang nakakaalam kung sino talaga si Oren Beaumont. Para sa mga tagalabas, si Oren Beaumont ay isang kabataang lalaki lamang na tumalikod sa mga empleyado ni Aaron Jackson at pagkatapos ay ipinagkanulo si Fabian Percival, 2 beses na lumipat ng panig. Wala sa uri. Matapos mag-isip ng ilang sandali,
Tumango si Oren Beaumont, kamakailan lang, si Boss Aaron ay medyo irritable, hindi na malapit sa mga staff brothers gaya ng dati. Magpatuloy, sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Si Julius Reed ay nakaramdam ng paglubog sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, nakatagpo ng problema si Aaron Jackson. Mula sa kawalan ng tugon sa liham na iyon, alam niya, si Aaron Jackson ay hindi si Aaron Jackson. Dati, laging kumakain at umiinom si Boss Aaron kasama ang mga kapatid. Ngayon, bagamat may mga aktibidad, mararamdaman mo na si Boss Aaron ay abala at parang pinagdadaanan lang ang mga kapatid. Saglit na nag-isip si Oren Beaumont, saka tinampal ang kanyang noo. Lately, kapag lumabas si Boss Aaron, kumukuha siya ng mga kapatid na hindi gaanong samipot. Ilang araw lang ang nakalipas, isang kapatid ang nagreklamo sa akin, iniisip kung may nagawa ba siyang mali dahil halos hindi sila kilalanin ni Boss Aaron. Mayroon ka bang staff handbook para sa mga empleyado ni Aaron Jackson? At saka, kailan siya nagsimulang kumilos ng abnormal? Medyo malamig ang boses ni Julius Reed. 1 linggo na ang nakalipas. Oo, mga 1 linggo na ang nakalipas, tumango si Oren Beaumont, akin ang handbook, ngunit hindi ito komprehensibo. Tulad ng alam mo, bagamat hindi mababa ang posisyon ko, wala akong autoridad na i-access ang lahat ng impormasyon ng mga empleyado ni Boss Aaron. Matapos patayin ang totoong Oren Beaumont at maging bagong Oren Beaumont, humawak siya ng isang makabuluhang posisyon sa mga tauhan ni Aaron Jackson. Ngunit kahit na gayon, hindi pa rin magkaroon ng kompletong kontrol si Oren Beaumont. Ang turnover sa mga empleyado ni Aaron Jackson ay madalas. Ang mga bagong tao ay madalas na sumali, at ang mga luma ay umalis. Upang tumpak na makontrol ito ay mangangailangan ng maraming oras. No need, ibigay mo na lang sa akin ang listahan ng mga taong malapit kay Aaron Jackson. Tingnan natin kung sino ang nawala lately. Kasing lamig ng lamig ang ekspresyon ni Julius Reed. Ang isang taong pamilyar sa karamihan ng mga gawin ni Aaron Jackson at maaaring kontrolin ng walang putol ay dapat na isang taong malapit sa kanya. Noong Martin, sinabi ni Oren Beaumont, nagpahinga si Noam Martin para umuwi noong 1 linggo. Malubha raw ang kanyang ina at baka matagalan pa bago siya makabalik. Nang gabing iyon, personal na nag-host ng handaan si Boss Aaron. Pagkatapos ng piging, umalis si Noam Martin ng magdamag. Mayroon ba siyang anumang natatanging katangian? O anumang partikular na gawi? May matapang na hula si Julius Reed. Magbalat kayo. Para sa 10,000 Mountain Alliance, mataas ang halaga ng isang maskara, ngunit malaki ang kita na dulot nito. Hindi lamang si Lillian Thompson, ngunit maging ang mga dating empleyado ng Ivan Reed ay maaaring makipag-ugnay sa mga masters ng disguise ng Alliance. Ang maskara na kasalukuyang suot ni Oren Beaumont ay pareho. Sugal. Si Noam Martin ay nalulong sa pagsusugal. Pinunasan ni Oren Beaumont ang kanyang mga kamay, kung saan man may sugal, tiyak na sasali siya. Dahil dito, hindi lang isang beses siyang dinidisiplina ni Boss Aaron. Pinutol pa niya ang isang daliri niya. Dahil sa daliring iyon, kapag si Noam Martin ay naninigarilyo, ang sigarilyo lang ang nahawakan niya gamit ang 2 pang daliri. Magaling. Tumango si Julius Reed, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 977, huwag ipagmalaki ang iyong kayamanan, tatay, kayo ni nanay ay nagkakamabutihan kamakailan. May sikreto ka ba? Umupo si Kella Radcliffe sa harap ng hospital bed, masayang nagtatanong. Sa pagkakita sa kanyang mga magulang na magkasama at magkakasuwato, siya ay tunay na masaya. At least hindi na sila nag-aaway buong araw gaya ng dati, nagkakagulo sa maliliit na isyo. Dahil kaya biglang nagkasakit si tatay. Old partner, kapag tumanda ka, kasama na lang ang kailangan mo. Umupo si Burl Radcliffe sa kama ng ospital, magiliw na nagsalita, nagbalik na ang iyong kapatid at direktang kontrolado ang Radcliffe Group. Kailangan mong mag-ingat, manam, nabanggit ito ni nanay sa telepono. Tumango si Kella Radcliffe. Alam niyang okay lang ang kanyang ama, natural na kailangan niyang isipin si Otis. Matapos mawala sa loob ng ilang buwan, hindi inaasahang bumalik ang kanyang hindi mapagkakatiwalaang kapatid. At nakagawa siya ng isang matapang na hakbang. N-on ko, S-Omicron.
Nagawa niyang kontrolin ang Radcliffe Group ng magdamag at nagdala ng malaking halaga ng pondo, kaya't ang alyansa ng negosyo ay nahaharap sa pagpapalit ng chairman. Ito pa rin ba ang utos noon? Any news about Lolo? Inangat ni Keller Radcliffe ang kanyang ulo, nakatingin kay Burl Radcliffe. Mula noong insidente kung saan nagkunwari ng sakit sina Otis at Zaid Radcliffe at dinaya siya sa isang kidnapping sa Five River Province, nawala si Zaid Radcliffe nang walang bakas. Ngayong lumitaw si Otis, nasaan ang kanyang lolo? Baka nasa Gonzales City din ang matanda. Lagi niyang kasama si Otis, at nag-abroad sila noon para magpagamot. Walang pakialam na sinabi ni Burl Radcliffe. Ngayong bumalik na si Otis, malamang na pinaghandaan ito. Dapat kang mag-ingat. Palagi kong nararamdaman na ang bagay na ito ay nagtatarget sa iyo, o kay Julius Reed. Nagpunta sa ibang bansa para magpagamot. Medyo nagulat si Keller Radcliffe. I was wondering why all of a sudden walang balita kay Lolo. Nag-abroad pala siya para magpagamot. Akala ko meron siya Euro broken bar. Alam kong may mga hindi pagkakaunawaan, pero lolo mo pa rin siya. Hinawakan ni Burl Radcliffe ang kamay ni Keller Radcliffe, may dumadaloy pa rin ang dugo niya sa iyong mga ugat. Alam mo, medyo natigilan si Keller Radcliffe. Ang bagay na ito ay isang malaking pagkabigla sa kanya, at pagkatapos na mangyari ito, hindi na niya ito binanggit kan-inuman. Paano nalaman ng sarili niyang ama? Ibinaling ni Burl Radcliffe ang kanyang eyeballs. Chok lang, alam kong may mga hindi pagkakaunawaan. Kung tutuusin, umalis ang lolo mo sa kumpanya dahil sa pagkuha mo at ni Julius Reed. Pero at the end of the day, pamilya tayong lahat. Ang kanyang paliwanag, bagaman ito ay tila makatwiran, ay medyo isang pagtatangka sa papel sa ibabaw ng mga bitek. Totoo iyon. Bahagyang natawa si Keller Radcliffe, ngunit nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa sa kanyang isipan. Bakit parang medyo off ang lahat pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa kabisera? Bukod dito, kakatawag lang ni Julius Reed, hinihiling sa kanya na patatagin si Aaron Jackson. Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna. Aaron Jackson ay ang kanyang kanang kamay. Pwede bang, Mr. Radcliffe, bumalik ako? Habang siya ay nagmumuni-muni, mabilis na pumasok si Knoxridge na may dalang prutas. Eto, nalaban ko na lahat. Kain na tayo. Sa sandaling ito, nasaan ang dating palalong kilos ni Knoxridge? Isa lang siyang mabuting asawa, mabuting ina. Nay, baka babalik din si Julius Reed. Dumampot ng mansana si Keller Radcliffe at kumagat ng mahina. Ito ay matamis, yung walang kwenta. Ubo. Mula sa kama ng ospital, umubo si Burl Radcliffe, na nagudyok kay Knoxridge na baguhin ang kanyang tono. Ayos lang ang tatay mo, bakit ka magulo? Pero may bahid pa rin ng disgusto ang mga mata niya. Nakikita ang eksenang ito. Nakahinga ng maluwag si Keller Radcliffe. Ang kanyang ina ay sa wakas ay kumikilos tulad ng dati. Walang pagbabago. Sa halip, ang mahinang ubo ni Burl Radcliffe ang nagpabago sa saloobin ni Knoxridge. Ito ay medyo nakakagulat kay Keller Radcliffe. Ang kanyang paglalakbay sa kabisera ay ganap na binawi ang hierarchy ng pamilya. Habang bahagyang naging awkward ang kapaligiran, kinuha ni Burl Radcliffe ang isang mangga, binalatan ito, at iniabot ito kay Keller Radcliffe. Mahal, subukan mo ito. Hoy, si Mr. Radcliffe. Agad na hinablot ni Knoxridge ang mangga sa kanyang kamay, allergic si Keller dito. May sakit ka, paano mo makakalimutan iyon? Smack. Tinampol ni Burl Radcliffe ang kanyang noo, awkwardly chok lang. Ito ay malinaw na isang sakit sa puso, paano ang aking utak ay tumigil din sa paggana. Kung hindi ka nila kilala, baka isipin nila na may brain hemorrhage ka. Sinubukan din ni Knoxridge na pakinisin ang mga bagay. Nagkakantahan silang dalawa na tila nagmamahalan. Pero sa mata ni Keller Radcliffe, parang acting lang. Sa bahay, kahit na walang awtoridad si Burl Radcliffe, mahal na mahal niya ang kanyang anak na babae. Ang insidente sa mga mangga ay natuklasan ni Burl Radcliffe. Noong panahong iyon, ang batang si Keller Radcliffe, ilang taong gulang pa lamang, ay nagkaroon ng allergic reaction sa mangga, at binuhat siya ni Burl Radcliffe at tumakbo hanggang sa ospital. Pagdating niya sa entrance ng ospital, pagod na siya para tumayo. Noon ay wala silang sasakyan,
buti na lang at hindi naman kalayuan ang ospital, at saktong dumating sila. Simula noon, hindi na hinayaan ni Burl Radcliffe si Kela na hawakan ang anumang bagay na may kaugnayan sa mangga. Ngayon Broken Bar, naramdaman ni Kela na namamasa ang kanyang mga mata. Tumayo siya, tapos umupo ulit. Anong mali? Napansin ni Burl Radcliffe na may mali at pansamantalang nagtanong, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Napangiti si Kela at pinunasan ang mga luhang nagsimula ng tumulo. Tay, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noong bagong taon sa Moon City? Sa oras na iyon, habang nakatayo sa likurang bahagi ng kotse, una niyang naramdaman ito. Tumatanda na ang kanyang ama. Naalala ko. Palihim na sumenya si Burl Radcliffe gamit ang kanyang kamay, at nagmamadaling iniban ni Knox Ridge ang usapan. Kela, kailan babalik si Julius? Malamang sa lalong madaling panahon. Tumingin si Kela kay Knox Ridge, ang kanyang mga mata ay lumuluha ngunit nakangiti. Mom, seeing you and Dad to get along so well makes me really happy. Sana ay patuloy kang maging ganito, mas mabait kay tatay. Ikaw anak. Lumapit si Knox Ridge at inabutan siya ng tisyo. Stop crying, malas. Saktong pumasok si Aaron Jackson. Sister-in-law, anong oras ang flight ni Brother Davenport? Lumapit siya sa kama ng ospital, sinulyapan si Burl Radcliffe, at mabilis na umiwas ng tingin. Hindi ako sigurado, dahil alam kong may sakit si tatay, agad kaming lumipad pabalik ni Anna Harris. Baka mamaya pa si Julius, may problema ba? Grabe ang sakit sa puso ni Kela, pero tiniis niya. Hiniling sa kanya ni Julius na pigilan si Aaron Jackson, at gagawin niya iyon. At hindi siya maaaring magpakita ng anumang mga palatandaan ng mga abnormalidad. Siguradong hindi niya hahayaang makatuklas ng anuman ang kabilang partido. Kung babalik si kuya, kailangan ko siyang personal na sunduin. Masayang sinabi ni Aaron Jackson, kung hindi, baka mabugbog ako. Tatanungin ko siya, salamat sa problema mo. Inilabas ni Kela ang kanyang cellphone at naglakad sa hallway. Julius, kailan ka darating sa Gonzales City? Nandito si Aaron Jackson na naghihintay na sunduin ka. Baka malate ako ng 4 na oras, delayed ang flight. Sinabi ni Julius sa telepono, ibigay ang telepono kay Aaron Jackson. Dito, inabot ito ni Kela. Kuya, hinihintay kitang sunduin. Natatawang sabi ni Aaron Jackson. Nasa capital ako, no rush. Ayusin mo na may mag-aalaga ng mabuti sa asawa ko. Gayun din, pumunta sa kinaroroonan ni Knox Ridge at tingnan kung naroon pa rin ang bakal na kahon sa kanyang aparador. Sinabi ni Julius, siguraduhing gumalaw ng palihim, pinakamahusay na huwag magdala ng sinuman. Naiintindihan, sabi ni Aaron Jackson, medyo nasasabik, kuya, tungkol sa bakal na kahon Broken Bar. Kung wala kang pakialam, huwag ka nang magtanong. Ibalik mo kay Kela ang telepono. Naiintindihan. Mabilis na ibinalik ni Aaron Jackson ang telepono, puno ng pananabik ang mukha. Julius, okay lang ang tatay ko, namiss ko siya, bigla ko siyang namiss. Bakas sa tono ng boses ni Kela ang lungkot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ni Julius ay dumating sa telepono, naiintindihan ko. Ate, huwag kang gumala dito, paprotektahan ka ng aking mga tao. Nagayos na si Brother Davenport, aalis ako saglit. Nang matapos ang tawag ni Kela, sinuot ni Aaron Jackson ang kanyang suit at mabilis na umalis sa hallway. Samantala, sa pasukan ng Gonzales City Central Hospital, 30 metro ang layo. Si Karen at Terry Moore, na nakasuot ng duckbill cap, ay nagayos ng kanilang mga dumi. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, nag-shake sila ng dice. Ang dalawa ay napakababa, na sumusunod sa prinsipyo ng hindi pagpapakita ng yaman, na walang isang kwente sa mesa. 1 dosenang gold bar lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 978, Mr. Martin, Boss, sa buong ospital, mula sa mga pintuan ng ward hanggang sa pasukan ng ospital. Nandoon ang mga tauhan ni Aaron Jackson. Manatili kayo rito, kailangan kong lumabas sandali. Tumanggaw si Aaron Jackson at mabilis na naglakad patungo sa sedan na nakaparada sa entrance ng ospital. Handa nang umalis. Ako ang pinakadakilang sugarol sa ilalim ng langit. Kapag gumawa ako ng hakbang, hindi ako natatalo.
Saktong pinaandar na niya ang sasakyan, handa na siyang magmaneho. Bigla siyang nakarinig ng sigaw. Magwala ka. Ngayon, magpapatalo ako sa'yo, wala ka ng damit pang ilalim. Papatakbo kitang hiyubot-hubad sa mga lansangan, nakuha mo ba? Ang baho mong kapatid. Sumigaw ng malakas ang isa pang tao, parang dalawang lasing na nag-aaway. Ibinaba ni Aaron Jackson ang bintana ng kotse at tumingin sa dalawang tao na nakaupo sa malapit na stool, nanginginig ang ulo habang nakangiti. Kalokohan. Ako ang nangungunang sugarol ng Gonzales City. Sa pagtingin sa buong lungsod, inaangkin kong pangalawa ako, sino ang maglalakas loob na mag-claim na ako ang una. Muling dumating ang sigawan. Sa impyerno kasama ka. Hindi kami titigil hanggat hindi tapos ang isa sa amin ngayon. Nakikita mo ang 12-12 ng mga gintong bar sa mesa, kung maaari mong mapanalunan ang mga ito, kikilalanan kong ikaw ay isang master. Kung hindi, mabaho ka lang kapatid. Nagmura yung ibang tao habang sumisigaw. Kahit na binalak na ni Aaron Jackson na itaboy, ang marinig ang pag-uusap ng dalawang lalaki ay halatang nag-aalinlangan siya. Whoosh! Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at mabilis na naglakad. Bagamat apurahan ang mga bagay, maaari siyang maglaan ng sandali. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Lumapit si Aaron Jackson at nakita niya ang 12-12 ng mga bar ng ginto sa mesa, kumikinang ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakatingin sa dalawang lalaki, nakasuot ng pickups, amoy alak. Pumunta ka. This is a showdown between the top gamblers of Gonzales City, tumabi ka. Pinulot ni Karen ang dice at inihagis sa mesa. Dam. Malas. Nagmura siya at kinuha ang isang gintong bar, ibinato ito sa harap ni Terry Moore. Magpatuloy. Okay. Tandaan mo ang aking mga salita. Tumawa ng malakas si Terry Moore, huhuberin kita. Pagkasabi niyon ay hinablot niya ang dice sa mesa, kunwaring ibinabato. Maghintay ka. Nag-squat si Aaron Jackson sa harap nila, guys, can I join in? Hindi ba tungkol sa Diyos ng sugal ng lungsod? Taga Gonzales City din ako, subukan natin. May ngiti sa mukha niya. Hinampas ni Karen ang mesa, medyo hindi nasisiyahan, upang maging Diyos ng pagsusugal, kailangan munang magkaroon ng pera. Tingnan mo itong mga gintong bar sa mesa, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang tumayo dito? Iminuwestra din ni Terry Moore ang kanyang mga kamay, tabi, huwag mong guluhin ang mga bagay-bagay. Inaantala mo ang showdown sa pagitan ng mga masters ng Gonzales City. Smack! Inilabas ni Aaron Jackson ang nakatagong kahon ng armas mula sa kanyang baywang at inihampas ito sa mesa, sapat na ba ito? Nakawan. Napangisi si Terry Moore, natakot ako sa mas malalaking bagay. Maglabas ng totoong pera, pagkatapos ay makipagkompetensya sa amin. Mabuti. Ang reaksyon ng dalawang lalaki ay medyo nagulat kay Aaron Jackson. Ang mga ordinaryong tao ay halos mamatay na sa takot sa nakatagong kahon ng armas. Ngunit ang dalawang lalaking ito ay may mga mata lamang sa isa't isa. Eto naman, itinuro niya ang Maybach sa pintuan, ang kotse ko, kapag nanalo ka sa akin, gagamitin ko ang kotse para ayusin ang account. Okay, habang tinatanggihan siya ng dalawa na sumali, lalo siyang naging sabik. Dapat ba natin siyang isama? Pansamantalang tanong ni Karen. Okay, medyo nag-alinlangan si Terry Moore, pagkatapos ay itinuro si Aaron Jackson, iunat mo ang iyong dalawang kamay, tingnan natin upang matiyak na hindi ka nanloloko. Oo naman. Hinubad ni Aaron Jackson ang kanyang suit at isinabot sa malapit na sanga ng puno. Sa ilalim, nakasuot siya ng short-sleeve shirt. Body, ang iyong mga daliri Euro broken bar. Hinawakan ni Karen ang kamay ni Aaron Jackson, nakasimangot. Anong meron sa kanila? Tama na ang usapan. Naglalaro ba tayo o hindi? Biglang binawi ni Aaron Jackson ang kanyang kamay, medyo nairita, kung hindi, umalis ka na. Ang kanyang mga daliri ay ang kanyang walang hanggang sakit. Kahit na siya ay nag-attach ng isang pekeng isa, ang isang pekeng hindi kailanman magiging totoo. Halika, halika na, halika. Nagbigay ng senyales si Karen at nagsimula silang mag-roll ng dice ni Terry Moore. Makalipas ang 5 minuto, isinuot muli ni Aaron Jackson ang kanyang suit, hawak ang 20 bar ng ginto, at masayang sinabi, salamat sa konsesyon. Kuya, ikaw talaga ang una sa Gonzales City.
Itinaas ni Karen ang isang daliri. Lubos akong kumbinsido. Pinag-cross ni Terry Moore ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at, bit-bit ang dumi, umalis. Ligtas na paglalakbay. Pinagmamasdan ang nalulungkot na silhouette ng dalawang lalaki, napangisi si Aaron Jackson. Nakikipagkompetensya sa kanya. Kung hindi siya abala, maaari niyang gawing sira ang kanyang mga kalaban. Kunin ang mga ito para sa pagkain, mga kapatid. Naglalakad sa tabi ng Maybach, hinagis ni Aaron Jackson ang 2 gintong bar sa kanyang mga tauhan, pagkatapos ay sumakay sa sedan. Mabilis siyang nagmaneho. Pagkaalis niya, inilabas ni Karen ang kanyang mobile phone, may problema nga ang mga daliri niya, at adik siya sa pagsusugal. Nang matapos ay ibinaba na niya ang telepono. Karen, ang tubig ng Gonzales City ay mas malabo kaysa sa iyong footbath water. Inilagay ni Terry Moore ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, nakatingin sa malayo. Pakiramdam niya ay hindi siya cool, tinanggal niya ang kanyang cap at itinapon sa lupa. Damn, yung Terry Moore. Maingat na kinuha ni Karen ang cap at isinuot ito na parang isang mahalagang kayamanan sa kanyang ulo. Any instructions? Humikab si Terry Moore. Medyo inaantok. Naghihintay sa mga tagubilin ng boss, maaaring kailanganin nating iligtas ang isang tao. Nagmamadaling pumunta si Karen sa isang sedan sa gilid ng kalsada at binuksan ang aircon. Noong unang bahagi ng tagsibol, ang Gonzales City ay medyo malamig pa rin sa gabi. Ngunit walang pakialam si Terry Moore. Matipuno ang katawan niya at sobrang solid. Sino ang iligtas? Nakaupo sa sedan, tanong ni Terry Moore. Ang kanyang biyenan. Nagpatugtog si Karen ng upbeat music sa kotse at walang tigil na umindayog. Hindi ba nasa ospital ang biyenan niya? Itinuro ni Terry Moore ang gitnang ospital sa hindi kalayuan. Hehe, sinong nagsabi sa iyo na ang nakahiga doon ay biyenan niya? Tulad ng pagupo ko sa harap mo, masisiguro mo bang ako si Karen? Nakangusong sabi ni Karen. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Terry Moore. Anong ginagawa mo? Naramdaman ni Karen na may mali. Swish! Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang suntok ang damapo sa kanyang mukha. Diyos ko! Damn Terry Moore, sinusubukan mo ba akong patayin? Si Karen, sa sakit, ay mabilis na kumuha ng tisyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang dugo sa kanyang ilong. Ikaw pala, mahinahong sinabi ni Terry Moore, kailangan kong kumpirmahin kung ikaw si Karen. Damn! Nagdududa ka sa akin. Galit na sigaw ni Karen. Ikaw na mismo ang nagsabi. Nagkibit balikat si Terry Moore, na nagpapahiwatig na wala siyang magawa. Paano ka nang husga noon? Itinapon ni Karen ang tisyo na halatang inis. Hindi mo kasi tinanong kung bakit kita sinaktan. Inilagay ni Terry Moore ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at sumandal sa upuan. Alam mo, hindi ko kailangan ng dahilan para saktan ka. Kuwit. Nagmaneho ang Maybach sa isang maliit na residential area at dahan-daang huminto. Lumingalinga si Aaron Jackson sa paligid para siguraduhing walang sumusunod bago bumaba ng sasakyan. Hinawakan niya ang mga susi na ibinigay sa kanya ni Knoxridge at mabilis na naglakad patungo sa entrance ng gusali. Nag-swipe siya ng card at pumasok sa building. Ang residential area kung saan nakatira ang Knoxridge ay isang luma na may 13 palapag lamang. Pagkatapos sumakay ng elevator sa ika-9 na palapag, binuksan ni Aaron Jackson ang pinto at pumasok. Ang madilim na silid ay nagbibigay daan sa visibility ng wala. Matapos mahanap ang switch, binuksan ni Aaron Jackson ang mga ilaw at dumiretso sa wardrobe ni Knoxridge. Siya ay hindi kapani-pani walang nasa sabik. Sa loob, magkakaroon kaya ng bagay na gusto niya. Kung makuha niya ito, tiyak na sisikat siya at tatangkilikin ang marangyang kayamanan sa mortal world. Lumapit siya sa wardrobe, huminga ng malalim. At hinayla ito buksan. Ngunit sa susunod na sandali, natigilan siya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. At umatras ng ilang hakbang. Sa wardrobe, nakangiti sa kanya si Julius Reed na may hawak na dark weapon box. Boss, wala ka ba sa kabisera? Nauutol na sabi ni Aaron Jackson. Aaron Jackson, nako, noong Martin ang itatawag ko sa'yo. Napangiti ng mahina si Julius Reed, Mr. On S.O. Martin, gagawin ko ba, o ikaw? P.S. Pagsusulat hanggang 2 a.m. Sorry kung pinaghintay ko kayong lahat.
Basahin ito sa umaga, wala akong sapat na oras sa araw, gabi na lang ang natitira para magsulat. Ayokong magpuyat ka, masama sa kalusugan mo. Gusto ko rin magsulat sa maghapon, pero hindi ko magawa. Walang gustong puyat buong gabi. Magandang gabi. Salamat sa mga kapatid sa fan leaderboard para sa kanilang suporta. Ilang daang libong gintong barya ang talagang nagbigay sa akin ng takot. Marami akong nakikitang pamilyar na figure sa listahan Euro Broken Bar haha. Hindi makapagpasalamat sa bawat isa ng paisa-isa. Iniisip ko ang kabaitan mo, Lodi. Balik bukas, wala nang pagtatanim ng mais. Matutulog, kailangan pang magmaneho ng 300 kilometro pabalik sa lungsod. Magandang gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 979 na You don't deserve to use my brother's face, boss, anong ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong maintindihan. Si Aaron Jackson ay umaatres hanggang sa mapasandal siya sa pader at hindi na makaatres pa. Nakadikit ang buong katawan niya sa pader. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Boss, kahit na ang tagal na ng huli nating pagkikita, medyo seryoso ang biro mo sa akin. Sa kwarto ni Knox Ridge, silang dalawa lang ang naroon. Hawak ni Julius Reed ang isang nakatagong kahon ng sandata sa isang kamay, na may ngiti sa kanyang mukha. At si Aaron Jackson ay basang-basa sa pawis, basang-basa na ang likod. Palagi kong gusto ang mga taong mahirap pumutok. Lumapit si Julius Reed kay Aaron Jackson, nakangiti, at sinabing, "Noam Martin, alam mo ang ugali ko. Kung hindi ako masaya, baka pagsisihan mo ang pagdating mo sa mundong ito." Pagkatapos magsalita, tinanggal niya ang kaligtasan at idiniin ang bibig ng kahon ng sandata sa templo ng isa. Ang cool na sensasyon ay nagpang-inig kay Aaron Jackson, ang kanyang lalamunan ay patuloy na gumagalaw. Boss, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Huminga siya ng malalim at palihim na nagtanong, baka may hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Umiling si Julius Reed at naglakad papunta sa sala. Inihagis niya ang nakatagong kahon ng sandata sa coffee table at dahan-daang naglakad papunta sa ref para kumuha ng isang lata ng malamig na Coke. Glug. Matapos tanggalin ang tab, uminom siya ng isang subo ng nagyayelong Coke. Na-refresh. Sinamantala ang sandaling ito, pumunta si Aaron Jackson sa sala at direktang inagaw ang nakatagong kahon ng sandata mula sa coffee table. Itinuro ito kay Julius Reed, "Huwag kang gagalaw." Hey! Lumingon si Julius Reed, hawak ng kanang kamay niya ang kalahating tapos na Coke, nakangiti habang nakatingin sa kanya, mas gugustuhin pa ni Aaron Jackson na mamatay na lang kaysa ituro sa akin ang nakatagong kahon ng sandata. Ngayon, mayroon ka bang huling salita? Puno ng kagaanan at pagkadismaya ang kanyang mukha. Kahit nakatutok sa kanya ang weapon box ay wala man lang kahit katiting na tensyon. Magsalita ka, paano mo ito natuklasan? Dumilim ang mukha ni Aaron Jackson habang hawak niya ang nakatagong kahon ng armas, malamig na sinabing, "I really underestimated you. Pero simula pa lang hanggang ngayon, hindi ako nadulas. Magsalita ka, bakit mo ako pinaghihinalaan?" Sa ilalim ng maskara ay si Noam Martin. Isang pangunahing miyembro ng staff ni Aaron Jackson, isa sa 8 miyembrong Council of Elders. Matagal na niyang kontrolado ang mga galaw ni Aaron Jackson sa Copper Sparrow stage at alam niya ang mga aksyon ng kanyang amo. Naiintindihan pa niya ang ugali ng kanyang amo. Noong araw na iyon, nagsinungaling siya tungkol sa kanyang ina na malubha ang sakit bilang dahilan upang bumalik sa kanyang bayan. Hindi nakakagulat, si Aaron Jackson talaga ang nag-host ng isang piging. Sa piging, habang lasing ang lahat, pinatay niya si Aaron Jackson, at sinunod ang utos ng kanyang superior, nagsuot ng maskara na kapareho ng kay Aaron Jackson, at naging bagong Aaron Jackson. Hanggang ngayon, walang nakapansin. Masasabi ng isang tao na matagal nang itinuturing ni Noam Martin ang kanyang sarili bilang Aaron Jackson, ang bona fide na si Aaron Jackson. Nakalimutan pa nga niya na dati siyang empleyado. Hanggang ngayon, nang sabihin ni Julius Reed ng malakas ang pangalang Noam Martin ay napagtanto niyang peke siya. Peke, ngunit ginampanan niya ang kanyang papel ng walang kamali-mali. Maging ang kanilang pagkikita ngayon ay ang unang pagkakataon sa personal. Bago iyon, sa telepono lang sila nagkausap. Hindi makapaniwala si Noam Martin.
Napuno siya ng takot at kuryosidad. Magsalita ka. Kung hindi, papatayin kita gamit ang hidden weapon box na ito. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa iba. Dahil sa takot at pagkabalisa, pawis na pawis ang mga kamay na may hawak sa hidden weapon box. Perpekto. Magagamit niya ang pagkakataong ito para pilitin si Julius Reed na ibigay ang Divine Dragon Tripod. Ayoko na tinutukan ako ng nakatagong kahon ng sandata, sabi ni Julius Reed, na parang walang problema, at humigop muli ng coke, papatayin ko ang sinumang magtuturo ng nakatagong kahon ng sandata sa akin, kahit na walang darts sa loob ng kanilang kahon. Pagkatapos magsalita, ngumiti siya. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, mas lalong nadudurog ang puso ni Nom Martin. Huwag kang gagalaw. No, Omicron. Maniwala ka, papatayin talaga kita. Napaatras tuloy si Nom Martin, mahigpit na nakahawak ang mga kamay niya sa nakatagong sandata box. Swish! Tumama ang likod niya sa dingding, wala nang natitira upang umatras. Pero ngayon, siya na ang may hawak ng hidden weapon box. Bubuksan ko talaga itong hidden weapon box. Basang-basa sa pawis ang ulo ni Nom Martin, medyo namumutla ang labi. Subukan mo, but I bet with you, walang darts sa weapon box mo, sabi ni Julius Reed, wala pang kalahating metro ang layo sa kanya, nakangiti ang mukha. Kailangan ko ba ng darts para harapin ka? The hidden weapon box is just to make you expose yourself, aniya at saka humigop muli ng malamig na coke. Maagang tagsibol, tuyo ang hangin. Medyo malamig ang kwarto, pero mainit ang puso ni Julius Reed. Click. Hinayla ni Nom Martin ang gatilyo. Ngunit, tanging ingay lamang ng isang bakanteng silid. Click. Muli, natigilan si Nom Martin. Tumitig siya sa nanlalaking mata, galit na pinipisil ang gatilyo. Ngunit sa loob, walang mga kupido. Sabi ko, walang darts sa dart box. Whoosh! Itinaas ni Julius Reed ang kalahating tapos na coke sa ulo ni Nom Martin at ibinuhos iyon. Bumuhos sa ulo ni Nom Martin ang malamig na coke, na may fizz nito. Nagiging sanhi ng kanyang panginginig nang hindi mapigilan. Gising na ngayon. Nang makita si Nom Martin sa ganitong estado, dahan-daang kinuha ni Julius Reed ang dart box mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, naglabas siya ng dart sa kanyang bulsa. Naload ito. Swoosh! Nagpaputok ang dart box. Lumuhad si Nom Martin sa lupa, bumaril ang kanang tuhod. Nagpakawala siya ng hindi sinasadyang pag-iyak sa sakit, nanginginig habang tinatakpan ang kanyang tuhod gamit ang kanyang kamay. Halika, sa tingin ko gusto mo talaga akong kausapin ngayon. Hinawakan ni Julius Reed ang balikat ni Nom Martin, hinayla siya sa sopa na parang patay na aso. Pusta tayo. Pastahan. Taya ano. Ang mukha ni Nom Martin ay nakamamatay na mapatla, ang kanyang mga labi ay walang anumang kulay. Bumuhos ang pawis sa kanya, basang-basa ang kanyang damit. Basang-basa na sa dugo ang ibabang bahagi ng katawan niya. Taya mo kung ilan pang darts ang nasa bulsa ko. Si Julius Reed, hawak ang dart box, ay naupo sa sopa at walang pakialam na sinabi, kung tama ang hula mo, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, isa-isa kong itataboy ang mga darts mula sa aking bulsa papunta sa iyong katawan. Ngunit huwag mag-alala, tiyak na hindi sila mamamatay. Napasinghap ng mariin si Nom Martin, nanginginig sa takot. Boss, hindi ko kaya, sampal. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinampos siya ni Julius Reed sa mukha. Naglakas loob ka rin bang tawagin akong boss? Shriek. Pagkatapos magsalita, kinurot niya ang templo ni Nom Martin at marahas na pinunit ang maskara. Ang maskara ay naipit ng mahigpit, na nangangailangan ng isang espesyal na solusyon upang ibabad ito. Ngayong bigla itong natanggal ni Julius Reed, na puno ng dugo ang mukha ni Nom Martin. Sakit. Nakakadurog ng pusong paghihirap. Siya ay naging Aaron Jackson sa loob lamang ng isang linggo, na nagpapalamon sa kayamanan at kaluwalhatian. Ngunit ngayon, nahulog siya mula sa langit patungo sa impyerno. Hindi mo karapat-dapat na suotin ang mukha ng aking kapatid. Inihagis ni Julius Reed ang maskara sa sopa at bahagyang samandal, hulaan mo. Katahimikan. Sa silid, tanging ang mabilis na paghinga ni Nom Martin ang maririnig. Sabi ko manghula ka. Naglabas si Julius Reed ng dart sa kanyang bulsa at dahan-daang itinulak ito sa dart box.
Click. Na-load. Swoosh. Ang kabilang paa ni Noam Martin ay nababalot ng ambon ng dugo. Magsasalita ako. Kapatid na Davenport, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Si Noam Martin ay halos nasa bingit ng pagbagsak. Tumangala siya, puno ng takot ang kanyang mga mata, sasabihin ko. Tapos magsalita ka. Muling kumuha si Julius Reed ng dart sa kanyang bulsa at inilagay iyon sa pagitan ng kanyang mga labi. Alam mo naman ang ugali ko. Kung kalagkarin natin ito, natatakot ako na hindi mo ito matiis. Pagkasabi noon, itinaas niya ang dart box at, sa isang malakas na suntok mula sa kanyang bibig euro. Click. Ang dart ay akmang-akma sa dart box. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Kung hindi, pagsisisihan kitang ipinanganak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 980 Noam Martin's Memories Gonzales City. 8:30 p.m. Sa bahay ni Burl Radcliffe. Nakaupo si Julius Reed sa sofa, isang kahon ng mga nakatagong armas sa mesa. Sa loob ng kahon ay may mga darts. Sa harap niya, nakaluhod si Noam Martin, tuwid na parang poste. Nanginginig sa takot, basang-basa na ng dugo ang sahig, walang tigil ang pagtulo. Medyo naninikip ang hangin. Wala pang 20 sentimetro ang layo ng kahon ng mga nakatagong armas mula kay Noam Martin. Ngunit hindi siya ng ahas na umabot, ng ahas na hindi kunin. 10 araw ang nakalipas. Gumalaw ang lalamunan ni Noam Martin, medyo namamaos ang boses. 10 araw na ang nakalipas, may lumapit sa akin, nangako ng yaman at karangalan na ninanais ko. Judging by his attire, I thought he was the boss, kaya hindi ko na masyadong inisip. Ang tagpuan ay isang coffee shop sa ilalim ng aking kontrol. Ang taong iyon, ang una niyang tanong ay kung gusto kong maging boss ng Gonzales City. Sa puntong ito, mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, unti-unting humihina ang kanyang boses. Hindi malinaw kung ito ay sa panghihinayang o sa sakit ng kanyang mga sugat. Ayokong ipagkanulo si Aaron Jackson, kaya hinampas ko ang mesa, handang hulihin siya at iharap sa amo. Nagpatuloy si Noam Martin, na nasasaktan, ngunit ang lalaki ay makapangyarihan, at sa isang paghaharap lamang, inilabas niya ang lahat ng aking 4 na tauhan, pagkatapos ay itinutok ang nakatagong kahon ng armas sa aking ulo. Alam mo, ang buong kafe, ang akala namin ay mga customer, ay pawang mga tauhan niya. Wala akong choice, wala naman. Panipi, nakayuko ang kanyang ulo, takot pa rin sa kanya ang alaala ng eksena. Magpatuloy. Naglakad si Julius Reed sa refrigerator, kumuha ng 2 lata ng Coke. Siya mismo ang uminom ng isa, at pagkabukas ng isa, itinulak niya ito patungo kay Noam Martin. Salamat. Nanginginig, kinuha ni Noam Martin ang Coke at uminom ng malakas na lagok. Umabot sa kanyang lalamunan ang matinding pananakit, nag-aalok sa kanya ng kaunting ginhawa mula sa sakit. Pagkatapos, binigyan niya ako ng 2 pagpipilian. Either I die, or I take Aaron Jackson's place and fill his shoes. Kasabay nito, itinuro niya ang maskara na natanggal. Nang makita ko ang maskara, nang maalala kong pinutol ni Aaron Jackson ang daliri ko, nakapili na ako. Bakit si Aaron Jackson ang magiging boss kung kaya ko namang umupo sa pwesto niya at gumawa ng mas mahusay na trabaho kaysa sa kanya? Nagsimulang sumiklab ang emosyon ni Noam Martin, gumalaw ang kanyang lalamunan, at tumawa siya ng nakakadiprikat sa sarili. So, I started to pay close attention to every move Aaron Jackson made, and I planned everything. Oo naman, nang humiling akong bumalik sa aking bayan, siya mismo ang nagtakda ng isang piging. Iyon ay isang pagkakataon. Ang pinakamahusay na isa. Ako ang boss sa loob ng 1 linggo, at walang nakapansin. Hindi isang tao. Panipi, nasaan si Aaron Jackson? At sino ang taong nakahanap sa iyo? Malamig na sabi ni Julius Reed, I hope you realize one thing. Ang sino mang sumasalungat sa akin, kasama ang iyong utak, ay dapat mamatay. Hindi ko alam ang identity ng taong iyon. Kahit ngayon, sa telepono lang kami nagkakausap. Inutusan niya ako na patatagin ka at subukan ang lahat ng paraan upang malaman ang impormasyon tungkol sa Divine Dragon Tripod. Kung nabigo iyon, ay hostage si Keller Radcliffe at banta siya kasama niya. Nagangat ng ulo si Noam Martin, may malamig na ngiti sa labi, si Aaron Jackson naman, patay na siya.
Ako mismo ang pumatay sa kanya. Haha, napahagalpak siya ng tawa ng hindi inaasahan, namilipit ang mukha niya sa mali siya, ako mismo ang nagpahatid sa kanya. Noon, kapag pinutol niya ang daliri ko, akala mo ba hahayaan ko siyang mabuhay pagkatapos kong magkaroon ng kapangyarihan? Ano ang tungkol sa Burl Radcliffe? Si Julius Reed ay hindi naguguluhan. Paano mo nalaman? Basta alam ko. Pinutol siya ni Julius Reed, alam kong gusto mong mamatay higit sa lahat, pero imposible iyon. Mamamatay ka lang kapag sinabi kong kaya mo. Katahimikan. Makalipas ang kalahating minuto, inangat ni Noam Martin ang kanyang ulo. Burl Radcliffe, isa siya sa kanila. Kapag may nangyari sa akin, mamamatay si Keller Radcliffe. Tungkol naman sa totoong Burl Radcliffe, nasa closet siya. Itinuro niya ang isa pang wardrobe sa loob ng kwarto. Knox Ridge took the money and was very cooperative. Ngunit ang matandang iyon, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa lokohin ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed. Sa katunayan, ang pinakamapanganib na lugar ay kadalasang pinakaligtas. Lumapit siya sa wardrobe at binuksan iyon. Diyan euro. Nakatape ang bibig ni Burl Radcliffe, at nakatali ang kanyang mga paa. Nanlalaki ang mga mata niya, nakasilip sa kanya mula sa wardrobe. Kung nagtago ako sa wardrobe na ito ng mas maaga, marahil ay natuklasan ko na ito ngayon. Yumoko si Julius Reed at pinunit ang tape sa bibig ni Burl Radcliffe. Julius Reed, iligtas mo si Keller Radcliffe. Nakikiusap ako sa iyo, nakikiusap ako sa iyo. Iyon ang unang pangungusap ni Burl Radcliffe. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, nagayos na ako ng mag-escort sa iyo palabas. Para kay Keller Radcliffe, pinunit ni Julius Reed ang mga lubod sa katawan ni Burl Radcliffe, asawa ko yan. Pakiusap, thud. Lumuhad si Burl Radcliffe sa lupa, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, siya ang nag-iisang anak na babae, mangyaring iligtas siya. Ganyan talaga ang pagmamahal ng isang ama, di ba? Huwag kang mag-alala. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at tinawagan si Cosmo, apprentice, na hostage ang Marshall mother mo sa medical center. Nang babalik ako, narinig ko ang mga taong nag-espekulasyon kung patay na ba o hindi ang Empress ng Marshall World. Bakit walang senyales na may mali? Sinabi mo. Mula sa kabilang dulo ng telepono, bumungad sa akin ang galit na boses ni Cosmo. Teka. Salamat. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono at diretsyong tinulungang tumayo si Burl Radcliffe. Stay here for now, isasama kita pag alis ko. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta sa sala. Isinara niya ang pinto ng kwarto. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, alam mo ba ang pagkakakilanlan ng grupong iyon ng mga tao? Dinampot ni Julius Reed ang kahon ng mga nakatagong armas, halos maubos ang kanyang pasensya. Narinig ko lang na binanggit nila. Ang North Sea. Tumangala si Noam Martin, na may ngiti, kapatid mo si Aaron Jackson. Namatay siya, at ang inaalagaan mo lang ay ang sarili mong asawa. Ganun ba? Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang takip ng hidden weapons box, imposibleng patay na si Aaron Jackson. Kung patay na siya, paano ka magpapatuloy sa paglalaro? Alam kong gusto mo siyang patayin, pero hindi papayag ang mga tao sa likod mo. At saka, alam mong mapapahamak ka, gusto mong isama mo si Aaron Jackson bago ka mamatay. Whoosh! Tumunog ang hidden weapons box. Bumagsak si Noam Martin sa lupa. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa gitna ng kanyang noo. Ang North Sea. Kinuha ni Julius Reed ang coke sa mesa at uminom ng malalaking lagok. Crunch! Matapos durugan ang bote, walang humpay siyang naglibot sa silid. Ang North Sea. Gaano ka-interessant. Malaki ang Gonzales City kung sasabihin mong malaki. Maliit lang kung sasabihin mong maliit. Saan kaya ito? Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang kanyang templo gamit ang kanyang mga daliri, patuloy na nagmumuni-muni. Kailangan itong maging ligtas at nakatago, ngunit hindi pa natutuklasan. Ngunit ang Gonzales City ay teritoryo ni Aaron Jackson. N0, S Omicron. Ikaw. Sa sandaling iyon, itinulak ni Burl Radcliffe ang pinto at nakatayong nagyelo, nakatitig sa patay bato na si Noam Martin sa sahig. Tama, ang Bronze Sparrow platform. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Julius Reed.
Ano ang posibleng mas ligtas kaysa sa The Bronze Sparrow platform? Iyon ang kuta ni Aaron Jackson, na walang nakapasok kundi si Noam Martin. At ito ay nasa ilalim mismo ng kanyang ilong. Nakatago si Burl Radcliffe sa sarili niyang tahanan, malamang na may tago si Aaron Jackson sa loob ng sarili niyang muog. Ang pinakamapanganib na lugar ay kadalasang pinakaligtas. Peke, lumapit si Julius Reed at Ainel Alliance si Burl Radcliffe, naglalaro lang ako sa kanya. Ngayon, dadalhin kita sa ligtas na lugar, tapos hintayin mo kaming bumalik ni Kela Radcliffe, understand? Naiintindihan. Masiglang tumango si Burl Radcliffe. Huminga ng malalim si Julius Reed, kinuha ang maskara mula sa sopa, at inakay si Burl Radcliffe palayo.